ay Mayo 29, 2018. Welcome po sa ating Aksyon Solusyon. Good morning! Ngayon po ang Tuesday edition. At syempre sa pangalan pa rin po ng inyong best friend na si Mr. Alex Tinsay. Ako po, si Simple Nina Taduran. Oh, di ba nag-plug na no aking Facebook, Instagram at YouTube? Simple Nina Taduran. Ayan, pakilike na lang po. Alright. Sige. O, di ba? Huwag ka nang kumontra. Engineer Aaron Tolentino at saka si Direk Joey Perez. Good morning. Siyempre, good morning po sa mga mga executive, mga big boss ng TV5. Dapat unahin natin ang ating pinaka-big boss, si MVP. Si Mr. Manny Pangilinan. Unahin natin yan. Si Mr. Chot Reyes. Si Ma'am Lucy Cruz Valdez. Si Miss Gladys Lana Lucas, syempre yung aming program supervisor, si Miss Cherry Baile. Si Mark Dueña, syempre naman, wag kakalimutan. Big boss din daw, si Miss G. Ann Reyes. Diba? Why not? Ano nga yung sizzling, Soul Sizzler. Sizzler ba yun? Sizzling. Ayun, tama ako, Soul Sizzler. Saan nga yun? Saan nga yun, Mark Dueñas? Oo, bakit di ka malang nag-iimbita sa amin? Balita ko masarap ang sisig mo doon. Sama mo naman kami doon sa Angel Linaw Street sa Malate, Manila. Oo, hindi ba pwedeng sample muna dito? Kailangan pa sample ka naman ng Soul Sizzlers mo. Siyempre, alam mo pag Pinoy ka, hindi pwedeng hindi mo favorite ang sisig. Oo, mapa pork, mapa chicken, mapa fish yan. Basta sisig ay the best. Tsaka basta sizzling na food, favorite ko talaga yan. Kahit isda, oo. Mark, dapat nagpapasample ka talaga. Nakakagutom. Anyway, mga kapatid, sumahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali kasi nga makakasama natin mga taga PhilHealth. Oo, syempre, pag PhilHealth ang pinag-usapan, marami po tayong matututunan. Oo, dahil lahat ng tao sa mundong ito, mapamayaman, mahirap, walang discrimination dito talagang magkakasakit ka. Hindi pwedeng hindi ka mauospital. Hindi pwedeng hindi ka magkakasakit. Kaya PhilHealth po ang bisita natin mamaya, mga kapatid. Okay, pero bago ang lahat, kasi mainit talaga tumatagaktak ang pawis mo kahit nasa aircon ka na. Ako naka-aircon, nag-electric fan pa. Kasi nga, kailangan ko rin ipalinis na rin yung aircon ko. Pero hindi nga, mga kapatid, mainit talaga ang panahon. Hanggang kailan ba yung sobrang init na itong mararanasan natin? Well, alamin natin mula po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center, si Mr. Alzar Aurelio. Mr. Aurelio, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Itong tag-init ito yung mainit na panahon ay patuloy nating mararanasan sa Luzon dahil sa Visayas sa Mindanao ay naapektuhan ng ITCZ. Intertropical Convergence Zone po yun, isang weather system kung saan magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm doon nga po sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon ay makakaranas na may panahon maliban sa mga localized thunderstorm kadalasan sa hapon o gabi. Posible po mag-umpisa ang tag-ulan base sa ating sa climatology po. Ang pinamaagang simula ng tag-ulan ay sa last week of May. So malapit na po yan at konting tiis na po. Wala naman tayo binabantay yung low pressure area o bagyo sa loob ng PAR at yun din sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang ating Philippine Standard Time ay 10:08 ng umaga. Mula sa Pag-asa, ako po Okay, sa... Mr. Aurelio, hanggang kailan nga po ulit yung init na ito na ating nararanasan ngayon? Pwede ko masabing yung sakto, pero masasabi ko lang po na sa history, ang pinamaagang simula ng tag-ulan ay sa last week of May po. Last week of May. So malapit na po. So malapit-lapit na. Siguro naman kapag pasukan na, kasi next week na po yung pasukan. Opo. Diba? Yung mga estudyante. Maaaring matag-ulan na. So depende yan sa sitwasyon ngayon. At nakita na namin may mga senyalis na po na tag-ulan na po sa bandang ibang bansa, lalo sa India, kasi nauna po ang India ng tag-ulan at tayo po ang nahuhuli. Tayong pinakahuli. Okay, so sa bagay naman, Mr. Aurelio, pansin mo, kahit Pasko, kahit December, January, mainit pa rin May mga times na mainit, pero ito lang kasi talaga ang month na ito, simula po nung April, ang talagang mainit Extreme hot, kung tawagin.
Oo po. Dahil nga nung simula ng tag-init ay sa March, so hindi pa yan gaano kalakasan. Pero pagka habang ito ay tumatagal, doon na fall sa April and ganun sa May. So doon nga talaga yung matinding init na panahon. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Have a good day po. Magandang po at magandang umaga. Ayan mga kapatid, oo, sa mga maglalaba, talagang mainit pa rin po. At sa mga hahabol pa rin, bago magpasukan, pwede po kayong mag-swimming pa rin dyan, mag-outing. Oo, sa Batangas, masarap magpunta. Sa Pangasinan din, masarap mag-swimming, 'di ba? Yan ang mga areas na may mga beach, oo. Hindi yung beach na B-I-T-C-H, ha? Ibang beach, B-E-A-C-H. O, pwede pa kayo mag-beach, umabol, at dalhin ang inyong mga swimwear, ang inyong mga two-piece, oo. Two-piece, di ba? Two-piece na shirt and tsaka shorts. O, di ba? Kala mo kung anong two-piece na yan, ha? Oo, ibang klaseng two-piece ang nasa isip nyo. So, pwede pa talagang humabol habang hindi pa tag-ulan. Kasi pag tag-ulan, KJ naman, nagsiswimming ka na sa beach, umuulan, KJ nga naman talaga. Iba pa rin yung tinatawag na vitamin C. Oo, na talagang may araw. Mainit ang sikat ng araw. At saka syempre, ngayon yung mga pagkakataon, lalo yung kung hindi ka nakatira sa condo, 'di ba? Kasi ngayon uso yung mga condominium units kasi nga especially po dito sa NCR, yun na ang pinakauso ngayon na tirahan talaga. So, iba pag nasa probinsya na talagang pwede mong bago magpasukan, lahat lilinisin mo, magge-general cleaning ka. Tapos, yung mga bed sheets, lahat yan, mga seat cover, lahat yan ilalabas mo. Pati yung mga foam mo sa bahay. Oo, yung mga mattress na yan, ilalabas mo para yung mga germs ba, yung mga bacteria mamatay dahil matindi ang sikat ng araw at talagang mainit. Matutuyo talaga. Kahit mga unan, 'di ba? Nilalabhan yan or yung mga kung may mga ano kayo, kung may mga teddy bear dyan, oh, 'di ba? Mga unan. Tapos medyo may kadumihan na talaga, pwede nyong labhan, pero matutuyo sa isang araw lang kasi nga sa sobrang tindi talaga ng init. At syempre, sa mga farmers naman, yung mga nag-harvest ng kanilang palayan, 'di ba? Yung kanilang palay. Oh, mas matutuyo talaga yung palay nila at mapapagiling yan ng maayos kapag tag-ulan. Okay? So, mamaya po mga kapatid, kung may tanong kayo, tayo rin po pala ay live via live streaming sa News 5 everywhere sa www.news5.com.ph at syempre sa Radyo 592.3 News FM fan page. At alamin naman natin ngayon ang sitwasyon ng daloy ng traffic sa pamamagitan ni Mr. Nico Velasquez ng MMDA Metro Base. Good morning, Mr. Velasquez. Yes po, magandang umaga po sa inyo at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. At ito po ang ulat trapiko sa mga oras na ito. Simulan po nating baybay nitong kahabaan ng ating EDSA southbound saan magiging mabagal na ang daloy ng trapiko from area po ng Timog Avenue going to Ortigas Flyover. After naman yan, dito na po sa may tapat ng area ng Highway 54, medyo may katamtaman tayong pagbabagal hanggang makarating ho tayo dyan sa may area ng Pony Avenue. Mabigat naman ang sitwasyon dito sa may area ng Guadalupe, patungo naman dyan sa may area ng Buendia Avenue. At after naman yan, dito po sa may Magallanes Flyover, patungo dyan sa may area ng Malibay, asahan po natin na mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Northbound naman ng ating EDSA from FP Harrison going to Tramo ay may katamtaman tayong pagbabagal dyan. At mabigat naman po dito sa may Magallanes Flyover patungo dyan sa may area ho ng Kalayaan Avenue. Yung ating area naman po ng Guadalupe towards naman ho ng Shaw Boulevard, medyo may kabigatan na po ang daloy ng trapiko. At maging yung ating service road ho ng Guadix Drive patungo dyan sa may area ng loading bay ng Robinson ay medyo mabagal na rin ang daloy ng trapiko. White Plains naman natin, mabigat na po yan hanggang makarating naman tayo ng Santolan. At after naman yan, towards naman po ng Cubao area, medyo may pagbabagal tayo dito sa may approaching ng Aurora Boulevard. Pero after naman yan, tuloy-tuloy na tayo patungo northbound ng ating EDSA. Dumako naman tayo sa may Katipunan area.
Southbound po ng ating katipunan from area ng Old Balara patungo ng CP Garcia, medyo may katamtamang pagbabagal yan. At dito naman sa may area ng Libis, medyo may katamtamang pagbabagal yan hanggang makarating tayo dyan sa may flyover ng C5 southbound. Yung ating area naman ng Eastwood patungo dyan sa may area ho ng Kalayaan Avenue, medyo may pagbabagal na rin tayong mararanasan dyan. At after naman yan, tuloy-tuloy naman tayo patungong C5 southbound. Northbound naman ang ating C5 from area ho ng Blue Bus going to McKinley ay medyo may katamtaman tayong pagbabagal dyan. At mabigat naman dito sa may Kalayaan Avenue patungo dyan sa may area ng Bagong Ilog. After naman yan, tuloy-tuloy na tayo hanggang makapasok tayo dyan sa may Katipunan northbound. Paalala sa ating mga motorista, ngayong oras po na ito, pinapatabad na ho ang ating number coding kung saan mahigpit kong pinagbabawal lumabas yung mga plaka na tatapos po sa 3 and 4. Especially po dyan sa may area ng circumferential at mga radial roads. At para sa emergency assistance o traffic assistance, maaaring tumawag sa ating MMDA hotline numero 136. At iyan pong ulat trapiko sa mga oras na ito mula pa rin po sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po ang inyong lingkod, Nico Velasquez, nag-uulat. Thank you, Mr. Nico Velasquez ng MMDA Metro Base. Ngayon po, medyo namnamin nyo pa ang matraffic na. Oo, given na talaga yan, di ba? Given na yan, araw-araw yan. Walang pinipili kahit nga Sunday eh. Di ba? Minsan nga nakaranas ako na on a Sunday, punta ako ng podium from Mandaluyong sa bahay ko. Papunta lang ng podium. Aba, inabot ako isang oras. Imposible, diba? Diyan lang sa may EDSA yung pakanan. Siguro nga dahil, pero walang sale at that time. Wala pang sale no na. On a Sunday. Imagine niyo on a Sunday. Tindi, no? Diba kasi yung mga parking puno. So, meaning, hindi makalusot pakanan, 'di ba? Yung papunta doon sa ADB. Yung mga tipong ganon, kaya nga ngayon wala nang pinipiling oras yung traffic. Pero asahan nyo pa pagpasukan sa Lunes, no? Pero hindi pa nga yan na 100% kasi yung iba, may mga July pa yung pasukan, meron din pong August pa. So talagang namnamin nyo pa yung ganyang hindi pa ganun kabigat. Kasi mabigat na ang daloy ng traffic. Pero yung pinakamatindi na halos wala ng galawan, yun, expect nyo na yan. Tapos ang mahal pa ng gasolina, grabe, no? Oo, ano na lang bang gagawin natin sa mga buhay natin? Grabe ang gasolina, oo, umiiyak na ako, umiiyak na yung ating mga motorista, umiiyak na yung ating mga driver ng jeep, driver ng taxi, isa pa rin yan na talagang iiyak po talaga kayo, no? Oo, literal, iiyak ang bulsa mo eh. Ang bigat sa bulsa, maging mga private motorists, maaano ka eh. Grabe, iba eh. Ito, watching from the Philippines, si Bianca Nevi. Etong si Joey Lumerio. Siyempre, maray na aga man. Sa Imo, Mr. Joey Lumerio. At siyempre, si Mark Kian Mejia. Naka-tune in. Si Erlinda Matani. Good morning sa Melissa San Miguel. Watching from Caloocan City. Uy, salamat talagang kayo sumusuporta parate. Si Onier Nugas. Watching from Dubai. Si Conchita Villanueva watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Nicole Chan watching from Hong Kong. Oo, magkita-kita tayo. Malapit na. Okay, punta ako dyan. Alright, si Renzi de la Cruz Caspe watching from Kuwait naman. Si James Ronan Garcia. Hi, Alex and Nina. Good morning from Sydney. Uy, from Sydney, Australia, mga taga Sydney. Yan din ang magandang puntahan. Kasama yun sa bucket list ko. Pero pag ipunan pa ng matinding ipunan yan. Pabati daw sa wife niya, si Rhea Centeno Garcia, and sa anak ko po, Tadeus Ronan Garcia, na birthday ngayon. Oy, happy birthday! Kay Mr. Tadeus Ronan Garcia. Tadeus, bakit ipinalangalan kay Saint Jude Tadeus? Baka ka-birthday niya. Oo. Si Bianca Nevi, nabanggit ko na si Lay R. Esoj Alaged Uy. Si Bianca Nevi ulit, tsaka si Philip Rambuyong, maray na
Aldo po tabi kanimo watching here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ay, oo nga, amo taga Irigadi. Oh, 'di ba? Ta Philip Rambuyong, mga taga Irigayan. Sabi niya maray na Aldo po tabi kanimo. O maray na Aldo man kanimo, Mr. Philip Rambuyong. Kabayan tay ka. Ako taga San Juan, Iriga City o ika sa taga Sari ika sa Iriga. Oh, 'di ba? Ang galing ko pang mag-dialect. Okay, si Habagat Morales, have a nice day. And si Habagat Morales, again, okay. Ang daming Habagat Morales. At syempre, si Cesar Lino, hindi natin nabanggit yung ating makeup artist to the stars. At syempre, si Georgian Milena. Batiin ko rin pala, i-congratulate ko syempre yung aking si Rina Waina Taduran. So, graduate kahapon, palakpakan. Sila po yung first graduation rites ng K-12 learners ang mga tawag sa kanila. Biro nyo, sa halip na dapat koleyo na sila, nasa college na, 2 years pa, diba? Oo, so another 4 years. Medyo mabigat talaga. But anyway, congratulations at sa lahat ng mga Judinites, mga taga St. Jude Catholic School. Batch 2018, si Sean Matthew C., anak ni May C. at saka si Niela C. anak naman ni Beth C. At saka lahat ng mga graduate kahapon. At si Rina, in fairness, meron siyang outstanding performance in Chinese language. Wala siyang honor kasi meron siyang isang professor na napakabait, sayang. Isa lang sana. Sana may honor siya. Anyway, may award naman siya. Okay na yun, diba? Basta may award, proud parents pa rin tayo. Ganun naman talaga tayo sa mga anak natin, di ba? So, nakakatuwa yung mga first batch ng mga mga K-12 learners kung tawagin natin. So, congratulations sa lahat ng mga graduate pa rin lang, sa lahat ng mga graduate na, congratulations po sa inyo. Kaya nga lang naabutan talaga sila ng K-12, ano? Kaya, sa mga magulang, yung mga anak nyo na gagraduate, sorry na lang tayo kasi naabutan tayo ng K-12. Wala tayong choice, 'di ba? May choice ba tayo? Wala, no, 'di ba? Di sana 2 years na lang sana graduate na yung mga anak natin. Pero ganun talagang buhay. Okay, ito naman si babati nga sila. Sige, si Via V. Ito naman sa wanted si Gwyneth Grace Simon. Congratulations sa anak mo, ma'am. Uy, thank you from Hong Kong. May pinsan din ako dyan. Si Silva Biliesa Ibareta. Pinsan ko po yun. Dyan din siya sa Hong Kong. Kaya pag nagpupunta kami, lagi kaming nagkikita niyan. Magandang umaga sa inyo dyan. Sarap talaga sa Hong Kong. Yan ang parang second home ko. I love Hong Kong and I love Japan. Pero medyo mahal sa Japan. Kaya Hong Kong okay na eh. Yun ang sinasabi natin. Ito mga kapatid, bago ko batiin yung iba nating mga viewers and listeners. Ito mabanggit ko lang, kung ang Department of Tourism talaga, or I don't know, kung talagang masusolusyonan nila yan, sorry ako, mas gusto ko sanang ikutin yung buong Pilipinas. Kaso mo lang, hindi mas mura pa nga ang Hong Kong Yung international airfare kesa po dito sa domestic airfare. Kaya might as well, mag-Hong Kong na ako. 'Di ba? Or magba-Bangkok na ako. Or magsi-Singapore na ako. Or Malaysia. Or kapag kami promo talaga todo na to, magja-Japan na lang ako. Kasi nga, biro nyo ba naman? Pupunta ka ng Palawan, magkano ang ticket? 8,000? 10,000? May Hong Kong nga, 7,500 Di ba international na may tatak pa ang passport mo? Now, pagdating naman sa hotel, di ba may mga wag na ako baka mamaya pagbayarin pa ako. Di ba hindi nga, may mga hotels na mura sa international. Di ba? Bawa sa ibang bansa, pupunta ka. Mura may mga 1 plus nga lang kung sa peso, may 2 plus. Samantalang kung magpapalawan ka, ngayon wala naman yung Boracay, o ibang lugar, magbubuhol ka, napakamahal. Di ba? Kahit nga lang Tagaytay, magkano ang per night? Di ba? Magkano ang overnight? Kaya nga, wag nating anuhin kasi baka okay, hindi. Ibig kong sabihin,
pag naayos talaga yung sa domestic airfare natin, 'di ba may mga nagpo-promo naman. Pero mahal pa rin eh. Sa totoo lang, kaya ako, nagsisettle kami, inaabangan talaga namin, yung halimbawa, meron pong promo. Halimbawa, may promo sa Hong Kong, sa Japan, sa China. Doon na lang kami kasi iba pang ambience. Tapos malamig pa. Maganda pa ang weather. Kaya nga gustong-gusto ko talaga ang Hong Kong eh. Kasi ang ganda ng weather. Really. Kaya Hong Kong is my second home. O, tas malapit pa. 'Di ba? Wala pang time difference. Yung same time zone pa tayo. Yung mga ganon. Uy, eto muna, batiin din natin. Happy birthday to Harvey Millena. Mahal na mahal ka ni Daddy Jurgen Millena. Ang sweet naman. Ang sweet mo, Daddy Jurgen Millena. Ayan, happy birthday again kay Harvey Millena. Happy birthday! Happy birthday! At batiin ulit natin yung iba pa. Mark Dueña, sige, batiin natin. O, eto. May promo mura. Saan? Gem Balansag. Oo nga. Sa PAL. Alam ko meron eh. Pero marami na kasi nag-aabang mga travel agency. Inuunahan na tayo eh. Pero meron nga daw. Mainit sobra ang Hong Kong ngayon, ma'am. Actually, kasi yung amiga ko na broadcaster din, pero sa Bicol, si Grace Inocentes, nag-Hong Kong, medyo mainit nga daw. Pero at least, hindi naman kasing init dito. Parang at least, parang Baguio. Okay na rin, di ba? O, si Limer Alivio. Watching from Yonkers, New York. Uy, mga New Yorker ito. Si Isabel Cabarloc Moniz. Magandang umaga po. Magandang gabi sa inyo dyan. Manayninya, pabati mantabi si mama ko sa Lourdes Pulangi Albay. Si Amay Lili Taduran, Navales Taduran Family. Uy, pinsan? Oo, pwede. Oo, mga kamag-anak to. Mula po yan kay Joel Navales. At kay Jillian Militar, hello po mga idol, pabati naman po sa mga friends ko sa Kapalaran. Mula po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Thank you po sa inyo. O sabi ni Jem Balagsag, mura lang mamotel sa HK Tourist pa. Actually, totoo ka nga dyan. Kaya nga dito, sabi ko sa inyo, Tagaytay ka lang. Mahal. Baguio, mahal. Although, ang kagandaan sa Baguio, hindi ka naman mag-airfare. Kasi by land, pwede na, 'di ba? Oo, may mga provincial buses na pwede kang sakyan, kaya pwede. Pero ibig kong sabihin, gusto mong pumunta ng Bohol, gusto mong, until now, hindi pa rin ako nakakapunta ng Palawan, until now, hindi pa rin ako nakakapunta ng Cebu. Oo, yan ang mga gusto kong puntahan na mag-airfare. Mag-aeroplano ka talaga. Kaso mo nga, di ba, mahal? Oo, totoo yan. Kaya sabi ko nga kung maaayos lang nila, na may mga at least 5K lang, na kahit Zamboanga, maganda sa Zamboanga. May nag-i-invite nga sa akin doon sa city mismo. Maganda. Aakala nyo magulo? Hindi. Lalo yung city, sarap ng mga seafoods daw doon. Kaya, ibig kong sabihin, kung mura lang talaga, at least yung mga, siguro mahal na yung 5K. Pati nga Batanes, di ba? Gusto nating puntahan, mahal din. Oh, kaya talagang magsisettle ka na lang, might as well, punta na lang ako ng Hong Kong, ng China, ng Beijing, di ba? O ng Shanghai. Shanghai is the Europe of Asia. Maganda doon. Nakapunta na ako once pero gusto kong balikan yon. Napakagandang lugar. Okay, from Delia Surat, watching from Boraimi, Oman. O mga taga Oman, magandang. Pero di ba binagyo rin kayo? Kumusta na kayo? Oo, talagang climate change, ano? Global warming. Binabagyo na rin dyan. Si Via V, hello Miss Nina. Hello din po. Si Errol Avio na live. Watching from Hong Kong din. Uy, mga taga Hong Kong talaga. Aimlin, good morning, watching from watching from Singapore naman si Aimlin, Ang Singapore, malinis, oo, pero mahal kasi. Pero gusto ko rin, kaya medyo mahal eh. Hong Kong kasi, very reasonable. Parang magdadagdag ka lang ng konti from, di ba kasi times 6 point something lang eh. Mula sa pera natin. But anyway, mga kapatid, dyan lamang po kayo. Susunod na, PhilHealth po ang ating public service for today. Abangan niyo po yan. At syempre, mga kapatid, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 10:29 ng umaga. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM.
Arrow Season 4, tuwing Lunes 10 p.m. sa TV5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon, solusyon sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik po muli tayo sa Aksyon Solusyon ngayon pong Tuesday edition. Ngayon po ay May 29, 2018. At syempre, balikan na po natin ngayon ang ating bisita for today, ang ating studio guest na si Mr. Delio Aceron. Magandang meron kang the second, di ba? Tama ba ako? Oh, Mr. Delio Aceron, the second ang Deputy Spokesperson and Corporate Action Center Head ng PhilHealth. Good morning! Yes, good morning, Ma'am Nina. Mr. At Delio. sa lahat po ng listeners and viewers ng Action Solusyon, it's nice to be back. Tuesday edition po tayo, Public Service sa PhilHealth. Ayun, oo. Sige. At kumusta ba ano bang good news meron kayo sa PhilHealth? Well, ang nais po nating ipaalam sa ating mga members na binibigyan po ng importansya ng PhilHealth ang lahat ng inyong mga feedback, kung kaya't yung opisina po na kung saan ako po ang namumuno, yung Corporate Action Center po, binubuksan po namin iba't ibang channels. Ginawa po nating 24/7 yung ating Corporate Action Center hotline. Tandaan nyo po yan, 02-441-7442. At binuksan rin po natin yung ating social media, ginagamit po natin yan. Tandaan po natin yung ating official FB account ng PhilHealth, www.facebook.com/PhilHealth. And ang maganda po niya, Ma'am Nina, lahat ng katanungan, lahat ng mga suggestions, lahat ng reklamo, ito po ay binibigyan natin ng halaga. Kung kaya't sa programa po ni Best Friend Alex, na kung saan si Ma'am Nina po kasama natin ngayong umaga, lahat ng katanungan nyo, ito na yung pagkakataon na bigyan po namin ng pagpapaliwanag. At kung nais nyo humingi ng assistance, ito na rin po yung pagkakataon. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, Mr. Aceron. Kasi, sabi nyo 24/7, very important yan. Kasi Yes. sinasabi ko nga kanina lahat ng tao, mayaman, mahirap, anumang estado mo sa buhay, talagang mauospital ka or magkakasakit ka. Hindi ka man mauospital, magkakasakit ka. 'Di ba? So talagang ito yung inevitable Kaya very important na 24/7 ang services na i-offer ng PhilHealth. Yes, tama po yan, Ma'am Nina. Kaya nga po, binibigyan natin ng halaga yung ganitong mga imbitasyon. Kaya nagpapasalamat po ang PhilHealth sa management ng Radyo 5, kay Best Friend Alex, kay Ma'am G, lahat ng namumuno. Kasi po, yung katanungan ng ating mga kababayan, no matter how simple, pag ikaw ay may mahal sa buhay na nagkakasakit na ospital, talagang nawiwindang ka po hindi mo alam kung saan ka True. kukuha ng pambayad, saan ka Oo. kukuha ng panggastos. Sabi nga, mahal magkasakit, mayaman, mahirap, bata, matanda. Pag tayo po ay tinamaan ng pagkakasakit at nahiga po tayo sa banig ng karamdaman, talagang mamomroblema ho tayo sa ating saan tayo kukuha ng panggastos. Kaya yung mga impormasyon na binabahagi po natin ngayon dito sa programa, ang hangad po natin ay makatulong, makapagbigay linaw, at kung may kailangan ng bigyan ng additional assistance, ito na yung pagkakataon, gagawin po natin lahat, masagot yung katanungan nyo para maliwanagan kayo at mag-participate po kayo sa ating programa. At walang pinipiling oras. Kaya Tama nga yan, ma'am. tama lang na 24/7 din kayo. Ang pagkakasakit po, mga kapatid, walang pinipiling oras. Kasi hindi mo alam minsan napaka-physically fit, Yes. healthy living. Pero biglang, di ba, Opo. masusugod sa ospital kasi hindi mo masasabi ang buhay ng tao. At the same time, yung sakit isakit yan Minsan nakukuha mo sa pagkain, minsan sa lifestyle. Stress. Diba? Stress. Oo. Sino ba naman ang taong hindi nai-stress sa buhay? At least- Lalo kung wala kang pera, stress na yon. Opo. Tapos, di ba? Oo. Alam mo yon, kung walang pambayad sa mga utilities, stress na din yon. Opo, at Yung mga tipong ganon, kaya talagang very true. Pero, Yes. alam mo, Mr. Delio Aceron, mainam naman at yung PhilHealth talaga, yung ating healthcare sa Pilipinas is nag-improve kumpara noon na pag sinabing PhilHealth, wala lang, basta meron ka makukuha kahit paano. Pero ngayon, ang kagandahan, may mga pakete na kayong tinatawag. Yung mga package, di ba, may sakit na diabetes, yung mga, ano bang tawag ng ganung mga package na yung forever na life. Meron po gamutan. tayong, ang benefits po natin sa PhilHealth ay case rate packages. Pag sinabi natin case rate packages, nakapakete na po yung bayad sa kwarto, drugs and medicines, x-ray laboratories, professional fees, at hindi lang po yun, merong almost 8,000 to 10,000 medical and surgical cases na sinasagot ang PhilHealth. May mga
po dyan tulad ng dengue, 10,000 pesos, pneumonia, moderate risk, 15,000 pesos. Marami po nagtatanong tungkol sa panganganak, covered po sa PhilHealth yan, annually. Ibig sabihin kahit ilang beses. Pag nasisarya ng inyong asawa, 19,000 pesos po yan. Normal spontaneous delivery, 8,000 pesos pag sa accredited lying-in clinic. Hindi lang po yun, maraming kababayan natin ang dinadialysis. 2,600 pesos per session. Hanggang 90 days, kayang sagutin ng PhilHealth. At hindi lang ho yun, may Z-benefit package na po tayo for catastrophic illness. Halimbawa, kidney transplant. Pag kayo po ay nag-qualify, 600,000 pesos ang pwedeng makover kung kayo papasok sa Z-benefit package. So in short, Ano yung Z-benefit package? ito po na yung yun? for catastrophic cases, meron pong dinevelop ang PhilHealth na Ano package. po yung mga catastrophic illnesses? Ilan po dyan, tulad ng cancer, meron po tayong prostate and breast cancer, covered po yan. Lahat ba ng Big C is andun sa Z package na Meron yan? po tayong mga ilan na like prostate and breast cancer. Hindi lang po yan, dialysis po yan. Coronary artery bypass graft surgery or CABG, 550,000. Then meron din po tayong ilan na for persons with disability na kino-cover. So ilan lang po yan sa mga Z-benefit package natin na pwede natin i-discuss mamaya. Yung mga bypass po ba kasama doon? Yes, Bypass, angiogram, ano tawag Yung doon? coronary artery bypass graft surgery, yun po, CABG. Meron po yan, pero dito po sa Metro Manila, ang ating reference hospital ay ang Philippine Heart Center. But I'd just like to inform the public, kayo po muna ay dadaan sa pre-authorization. Pag kayo po ay pumasa at nag-qualify sa Z-benefit package, ang pwede nyo po makuha doon sa inyong treatment ay 550,000 pesos. So for more information, please call our 24/7 hotline 02-441-7442. Okay, maiba naman tayo ng konti, Mr. Aceron. Yung sa mga migrant workers natin, Yeah. kasi ang dami nating mga viewers, so kanina nga Yeah. bumati na ako sa kanila eh. Yung mga OFWs, alam naman natin mga bayani yan, mahal na mahal natin yung mga OFWs. Ngayon, paano po sila makakapag-miyembro ng PhilHealth? Gayong sila po ay nasa ibang bansa at sila po ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Apo. Well, yung mga kababayan nating overseas Philippine workers, bago po sila palabasin ng bansa, talagang ini-encourage natin sila na magpa-member. Magbayad po sila ng 1 year, 2,400 pesos. After filling up yung PhilHealth membership registration form, bayaran nyo po yung 1 year nyo. And upon payment po, effective po, magagamit po yun kaagad. Pag, halimbawa, January 1, nagbayad at nagpa-member yung OFW, paglipad niya po sa Taiwan, halimbawa, January 2, nagkasakit yung anak niya, magagamit po kaagad yung mami niya kasi wala pong waiting period for overseas Filipino workers. So para sa mga beneficiaries na, para naman sa kanya na, albawa, nasa Taiwan siya, paano niya Apo. magagamit Yun, magandang tanong po yan. Isa pong nais natin paalam, marami pong sumusubaybay na taga-ibang bansa. Pag kayo po ay aktibong member ng PhilHealth, ibig sabihin tuloy-tuloy inyong contribution bilang isang OFW. Kung kayo po ay ma-confine abroad, you're given 6 months para po mag-direct filing sa PhilHealth. Kung kayo po ay na-pneumonia sa Taiwan, ang case rate package po dito sa Pilipinas, moderate risk, 15,000 pesos. Pwede nyo pong i-refund yan and you're given 6 months. So yan po isang karagdagang Teka, impormasyon. i-refund mo, halimbawa doon ka na ospital sa Taiwan, Yes, di ba? Doon ka nagwo-work eh. So, paano mo siya ma-refund? Well, in fact, andun ka at you are working in Taiwan. Pwedeng ipadala ba sa kamag-anak? Pwede pong through authorized na kamag-anak o kaya po i-kumpletuhin nyo po yung mga requirements and you're given again 6 months para po mag-direct filing. So at least medyo mahaba-haba. Yes, mahaba-haba po. Kaya yan po isang karagdagang impormasyon para makita po ng mga kababayan nating OFWs yung value. Kasi, of course, sasabihin ng iba, hindi naman ako nagkakasakit. Pero, yung isang aspeto po, dahil insurance, hindi naman natin alam kung kailan mangyayari yung event na hindi natin inaasahan. Oo. So, paano naman po kung bigla tayong maaksidente? Yan, covered rin po kasi sa PhilHealth yan. Basta kayo mag-confine, maaksidente, lagpas 24 oras, meron po tayong benefit packages. And not only that, dahil ikaw ay working abroad, 'di ba? Kung ang kapamilya mo, especially your children, 'di ba? Opo. Or spouse, Naiiwan dito. Kasi sa PhilHealth po, yan, gamitin pagkakataong liwanagin. magagamit. Ang legal spouse na hindi po member ng programa ay pwedeng ideklara. Lahat ng anak, 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho. At magulang na wala pang 60 pero may kapansanan at inaaruga sa pang-araw-araw na pamumuhay, silang lahat po, Ma'am Nina, ay pwede po maging qualified dependent. Pero 'di ba dapat dapat kasal? Legal spouse po. Legal Apa, spouse apo. dapat. Pero ang maganda din naman po dyan, we don't discriminate, but we encourage kung hindi pa ho kasal ang isang nagsasama, pwede pa rin naman kumuha ng sariling coverage yung kanyang partner
para po magkaroon din po siya ng sariling coverage. Tapos, di ba, Mr. Aceron, kapag, di ba, dahil 1 year, binabayaran na yan in advance ng mga OFWs bago Yes. mag-abroad, bago umalis ng bansa. So, yung another 1 year, kasi usually yan 2 or 3 years ang contract. Yep. So, pwedeng kamag-anak na lang nila ang magbabayad dito. Po, kailangan po mag-attach ng proof na sila po ay isang aktibong OFW. Maganda rin po kung halimbawa job order contract nila, meron tayong supporting document like that. Kasi Ma'am Nina, pwede rin po nilang i-advance ang payment. 2 years to 5 years kung yan po yung naka-stipulate sa kanilang kontrata. And sa halagang 2,400 pesos, abot kaya po yan. That's only 200 pesos a month. Kasi ang magandang makita po ng mga kababayan natin, value for money. Kasi pag ang maganda po sa PhilHealth, pati mga kamag-anak ko na iwan dito sa Pilipinas, lahat sila po ay makikinabang na inyong coverage. Mas malaki pa rin po ang support value niyan kaysa magpadala po tayo ng pa2,000, wala pa 1 linggo, nagkasakit si bunso, padala ng additional 5,000. So, ang nais natin ipunto, sila po ay activing member ng PhilHealth, makakagamit rin po sila. Basta i-clear nyo po sila sa inyong membership data record. Oo, dapat updated Yes, dapat po lagi updated. yung kanilang data record. Yes. Na-mention mo kanina, Mr. Aceron, yung kapag ka na-aksidente, anong klaseng aksidente po ito sa mga OFW? Well, dito po, miski dito sa Pilipinas, makonfine ka due to accident. Halimbawa po, ikaw po ay na-aksidente at kakailanganin ng mga surgical procedures, covered po yan sa PhilHealth. Halimbawa na involved ka sa aksidente, Opo. napilayan, Opo, or halimbawa, nadulas ka, halimbawa, di ba? Nagkaroon po siya ng halimbawa ng surgery, halimbawa nabalian, tapos kino-cover po natin yung surgical procedure. So, depende po kung ano magiging final diagnosis ng doktor. So, ito po yung value for PhilHealth kasi ang PhilHealth po, social insurance. Dalawa po aspeto niyan, gamitin yung pagkakataong liwanagin. Insurance kasi tayo po yung nag-iimpok para doon sa pagkakataong hindi natin inaasahan ay meron tayong masasandalan o makukuhaan ng tulong pinansyal. Social insurance, social kasi kung hindi man tayo nagkakasakit, wag po tayo maghinayang sa ating kino-contribute sa isang pondo. Ito po yung National Health Insurance Fund kasi itong pondong ito ay ginagamit po natin para itulungan, i-subsidize yung mga kababayan natin mga mahihirap at mga nagkakasakit. At kung tayo naman po ay dumating sa pagkakataon na magre-retire na o na-reach natin yung 6 years old, tayo po ay maaaring maging lifetime member o habang buhay na member na ng programa. Oo. Tapos, Mr. Aceron, paano po ba ito? Kasi fixed ba talaga na dapat 200 pesos a month lahat ng mga empleyado? Or depende po sa kita ng isang empleyado? Or Ay, maganda yung tanong mo, ma'am. Siguro liwanagin natin. Sa programa po ng National Health Insurance Program, meron po tayong 6 na membership programs. Mabilisan lang po. Para sa lahat po na nagtatrabaho, may established employee-employee relationship, nagtatrabaho sa private or government agency, mga kasambahay, mga family drivers, under the formal sector po sila. Every month po sila nagbabayad sa PhilHealth, pero naghahati po yung employer saka employee on a 50-50 basis. Ang kailang contribution po dyan, for example, those earning 10,000 pababa, ang i-remit nyo sa PhilHealth, 275 pesos. So, pag naghati po sila, naka-reflect sa payslip, 50%, 137.50 pesos. Pag maximum naman po, those earning 40,000 pataas, it's 1,100 pesos. Pero naghahati employer-employee, it's 550 pesos. Pag doon naman po sa isang programa natin sa PhilHealth, yung informal sector program, it's open to all self-employed, self-practicing professionals like lawyers and doctors, o yung mga nais sumali ng voluntary sa PhilHealth, it's 200 pesos a month, payable quarterly, 600, pwede rin monthly, 200, or 1 year, 2,400. At meron din po tayong dalawang programa para sa mga kababayan nating mahihirap. Ito po yung Indigent Program. Sila po yung mga napipili ng DSWD through the 4Ps, CCT, sila yung nasa listahanan. so automatic na sila. Opo, binabayaran po sila ng pamahalaan taon-taon on the condition na sila po ay pasok sa criteria ng DSWD na mga tunay na mahihirap. Pero meron po tayong mga kababayan sa sabihin lang mahirap sila pero hindi sila napasama sa DSWD. Maaari pa rin sila mabigyan ng pagkakataon through the sponsored program. So maaari mag-sponsor lilibre sila ng 1 taon subject to the availability ng budget ng LGU, pwede din mga legislative sponsors, pwede rin yung mga private foundation o mga private sponsors. Then last 2 programs po, isang programa rin po, dalawang programa naman po para sa mga senior citizens, yung lifetime membership, and then yung senior citizen membership category. Yung lifetime membership, yan po yung para sa mga retirees and pensioners ng SSS and GSIS na na-reach nila yung retirement age na isinet ng batas at may hulog na 10 years o 120 monthly contributions. Then yung last program po, para sa mga senior citizens, basta
lolo't lola, baka hindi pa lang nila alam, kayo po ay by virtue ng pagka-amenda ng Senior Citizens Law, ang pamahalaan na po nagbabayad ng taon-taon yung libreng coverage sa ngayon through the sin taxes na nakokolekta. So kailangan nyo lang po magparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA, or magsadya sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth, mag-fill up lang ng PhilHealth Membership Registration Form, mag-attach po mamina ng Senior Citizens ID. Pag naipasok po yung inyong information sa ating database, magagamit nyo na po ito sa alinmang accredited government and private hospitals nationwide. Oo. O ito, question. Although nasagot mo na ito, para lang sa kabatiran nung nagtatanong. Apo. Kung 60 years old ka na at nagtatrabaho pa pero seasonal or contractual lamang, maghuhulog pa rin ba ako sa PhilHealth or hindi na kailangan dahil lifetime member na ako? Apo. Kung siya po ay seasonal lang, of course, pasok pa rin po siya as a lifetime member. Pero kung siya po ay na-employ bigla, halimbawa nag-early retirement dahil siya po ay sundalo, police, which is 56 years old ang retirement age. Pero at the age of 59, nagtrabaho sa isang private company, mawawave po yung kanyang pagiging senior citizen lifetime membership. Siya po ay magiging employed by virtue ng batas dahil maghahati po sila sa employee-employee sharing. May share pa rin yung company. Pero kung siya naman po ay consultant basis na hindi naman po siya regular employee ng kumpanya, mariretain yung kanyang pagiging senior citizen o kaya lifetime member. Sa ngayon po ba, Mr. Aceron, ilan ng miyembro meron tayo sa PhilHealth? Opo, based po sa natin ay sa 92% po ng ating population ay Uy, 8% covered po. na lang Opo. yung hindi pa. But of course, hindi naman po lahat kasi nagsabay-sabay nagkakasakit o na-aksidente. Ang sinasabi natin, coverage. Pag sabay-sabay man sila magkasakit o ma-aksidente, sila po ay makagamit ng ating PhilHealth benefits. Nais rin po natin ipunto na ang PhilHealth po ay nandito para pangalagaan ng pondo. Kung kaya't maaring siguro nababalitaan nyo, may mga ginagawa pong hakbang ang PhilHealth na scrutinize po natin yung ating mga bayad sa mga healthcare facilities. Yes, may katotohanan na merong mga nadidelay po tayong mga binabayaran ng mga hospitals kasi po meron po tayong ginagawang mga pagbabago. We are implementing an electronic claims payment system na ang layunin natin maging paperless transaction sana yung pagsasubmit ng mga claim forms at ang pagbabayad po namin sa mga ating accredited hospitals electronic din. But I hope you understand na meron din pong learning curve yan. Siyempre, yung mga hindi pa nasasanay sa bagong sistema, nagre-react sila, maaring kulang-kulang yung mga kailang impormasyon, mga data na pinoprovide, kung kaya't yung po nagiging dahilan bakit may mga ibang claims na nadidelay. Isang reason rin po bakit hindi po nababayaran yung ibang claims ay dahil po na double check po natin kasi po kung kulang po ng supporting documents, hindi po yan mababayaran ng PhilHealth, kami naman po ang makokowa. And of course, ini-scrutinize rin po natin kung kumpleto ng supporting documents at kung talagang valid claim. Kasi kung hindi naman po siya valid claim, talagang hindi po namin siya mapoproseso. And we're given 60 days to process yung claims. Para sa mga kababayan natin na may claim refund pa, ito rin po yung pagkakataon na tumawag kayo sa Action Center para i-verify ano po ang status. Yan po yung talagang mandato ng aming opisina to provide assistance and clarification sa mga katanungan niyo po tungkol sa PhilHealth. Okay. Mr. Aceron, ito ang gusto kong malaman din. Kasi sabi nyo, dapat PhilHealth accredited lamang na clinics or hospital. Yes. What if emergency na ipasok ka sa hindi pala PhilHealth accredited? Paano na po yun? Well, Paano mo maa-avail yung iyong PhilHealth membership? Maganda yung tanong nyo kasi siguro magtatanong, meron pa bang hindi accredited na Oo, PhilHealth? yun ang tanong. Well, majority po ng hospitals ay accredited ng PhilHealth. Ang maaring hindi pa ho na-accredit ay yung mga bagong bukas na hospital na wala pang 3 years in operation or maaring hindi pa nakakapag-comply para ma-accredit namin kasi may exception to the rule naman po yan. O kaya dati mga hospitals na tanggalan namin ng accreditation o kaya Bakit? hindi pa ho nagpaparenew. Maaring natanggal sila ng accreditation due to possible violation by law o kaya po hindi pa ho sila nagko-comply or ongoing pa po yung kanilang pagpapa-re-accredit sa PhilHealth. For emergency cases, ito po inais nating ipaalam sa publiko, huwag mag-alala ka, basta siya po ay DOH license, talagang mababayaran pa rin po siya on emergency cases. Kahit hindi PhilHealth member. Bawa kasi aksidente, di ba? Pag hindi, dapat po PhilHealth member. Pero kung hindi po siya PhilHealth member, meron po tayong proseso. Kung siya po ay sa government facility, baka maaari siyang pumasok. Halimbawa, tapos yung pasyente pa ay pasok po siya dun sa point of care enrollment, halimbawa siya po ay na-assess na siya mahirap, mabibigyan pa rin po siya ng coverage to the point of care enrollment. O kasi sabi nyo, Mr. Delio Aceron,
kapag ka hindi PhilHealth accredited yung ospital, paano po yan? Tapos doon ka na isugod. Kasi alimbawa, merong aksidente. Yes. 'Di ba sa kalsada, yun ang pinakamalapit na ospital, and then life and death situation. So doon ka talaga. So kung doon ka din sa hospital na hindi pa accredited, pero ikaw po ay PhilHealth member, makaka-avail. Yun. But it will be a different story kung ikaw po ay hindi member ng PhilHealth or inactive member, ibig sabihin wala po siyang qualifying contributions o wala kang hulog na at least 3 months within 6 months bago ka madala sa ospital o magkasakit. Kasi pag wala kang qualifying contributions, temporary, masususpend ang inyong paghuhulog. Simply parang ganito po yan Member ka sa isang shopping mall A. Tapos pupunta ka sa shopping mall B, ipipilit mo yung kailang membership card. So ang nais natin ipunto, may proseso po. 2 hakbang po yan. You have to register sa PhilHealth, at yung pangalawang po, dapat po, meron po tayong kaukulang hulog para po oras na kailanganin natin to, tayo po ay magiging entitled sa ating benefits. At ang kagandahan nga po nito, Mr. Aceron, dati nung time namin, kailangan, halimbawa, sa panganganak, kailangan within 1 year, di ba, nakapaghulog ka. Pero now, kahit 3 months pa lang nahulog mo, once na you found out na ikaw pala ay buntis, pwede pa rin na maka-avail ka nung package na yon Well, sa panganganak. tama po yan, Ma'am Yung Nina. maternity benefits. Meron po kasi tayong special policy in support of the MDG goals, Millennium Development Goals, na mapababa nga po yung mga kababaihan na nanganganak. Kaya sa mga anak sila sa bahay, gusto natin maging safe yung kanilang delivery para po mailigtas yung buhay ng ating kababaihan at ng kanilang mga sanggol na ipapanganak. Meron tayong Women About to Give Birth policy. Kung halimbawa po, hindi ho tayo kaagad nagkapagpa-member ng PhilHealth, wala na tayong maihahabol na at least 3 months na qualifying contribution, pwede pa rin po kayo maging maka-avail ng ating maternity care package on the condition na mabayaran nyo po yung 1 year, pero doon po kayo magpunta sa nearest PhilHealth office, tapos pakita nyo po yung proof na kayo po ay mga anak po talaga, siguro yung ultrasound or any other supporting document, para i-allow po kayo bayaran yung 1 year, 2,400. So yun lang po yung exception to the rule sa ating policy. Pero kung kayo naman po ay makakapasok, halimbawa, naihabol nyo pa ho yung pagiging member ng PhilHealth, nakapaghulog kayo na at least 3 months bago nyo po magamit, pasok pa rin po kayo sa programa. O kaya naman, yung asawa nyo po ay nagtatrabaho, regular naman pong hinuhulugan, kailangan lang po i-declare kayo bilang legal na asawa, makaka-avail po kayo bilang qualified dependent. Ayun. Paano po kung due date mo na pala? Halimbawa, nakalimutan mo. Yes. Ay, naku, hindi pala ako nakapaghulog, hindi updated Sila po yung doon sa Women About to Give Birth policy. Oo. So, na pwede last pa rin. minute. Halimbawa, due date mo na, as in last minute na ngayong, kumbaga, waiting na lang. Yes, takbo po Diba yung... anytime pwede ng mga anak. Di takpo yung kanyang Puputok asawa na yung- sa nearest PhilHealth office, dala yung PhilHealth membership registration form and supporting document na mga anak na si Mrs. Mahahabol pa rin po yan sa Women About to Give Birth policy. Ay, pwede. Basta anong tawag nun? Basta hindi nakapanganak na. Hindi pa, Dapat before or talaga. Kahit nanganak na pero hindi pa rin ho nilalabas, may pagkakataon pa rin. Kumbaga, dyan niyo po- Nagli-labor pa lang. Halimbawa, pwede Yes, pa rin. Opo, O, dyan yun. niyo po makikita na talagang PhilHealth as much as possible, kung kaya po natin matulungan yung ating mga member, ginagawa po natin yung paraan. Very considerate. And isang rason rin po yan, kaya maaring pasensya na po kung nadidili ang mga claims. Kasi dahil nga po, yung policies natin talagang in favor talaga sa ating member. Kung kaya talagang nag-shoot up, Ma'am Nina, yung mga nag-a-avail ng benefits, mga talagang nalaman na nila impormasyon sa tulong ng programa. Kung kaya't maraming naliwanagan, marami na nag-a-avail ng benefits, kaya nagpupunta sa mga hospital, habang tumataas po yung mga nakiklaim refund, hindi naman po dumadami empleyado ng PhilHealth, dumadagdag yung claims, kaya nagkakaroon rin po ng delay sa ibang lugar, dahil po rin po sa kakulangan din ng manpower, and admittedly, ito po yung mga ilan sa mga ginagawang paraan ng PhilHealth, para nga po mas mapaganda yung aming proseso, kung kaya't nag-electronic kami, para po yung mga ibang members natin, mga ibang empleyado ng PhilHealth, mailipat sa ibang proseso para po mas ma-maximize yung aming limited workforce. Pero thank you, PhilHealth, kasi at that time, nung time namin, nasa UNTV pa ako, Yes. meron akong katrabaho no na hindi pwede yung ganong arrangement Diba? Dapat Yes. meron ata kayong at least a year. Na-found out niya atang buntis sa mga 4 months na. Hindi na daw pwedeng ihabol na babayaran mo yung buo. At least meron kayo ngayong Women ganong About to Give package. Birth policy. Pero gamitin ko na yung pagkakataon ito, Ma'am Nina. Ngayon po, ang PhilHealth po, 3 months within 6 months,
prior to the month of confinement, yan po yung qualifying contribution na hinahanap natin. Pero matagal na po natin ina-announce sa programa, in fact last year pa po, na come October 1, magiging 9 months na po ang hahanapin na naipondo nyo o naihulog nyo bago po tayo makagamit ng ating benepisyo. Kaya Ma'am Nina, sa lahat ng 9 listeners and months. viewers, napakahalaga na ngayon pa lang tayo po ay nagiging member ng PhilHealth, naguhulog para makaipon ng 9 months qualifying contribution. Kasi baka magulat kayo, hindi kayo biglang maka-avail kasi kulang ho yung inyong hulog. Kahit isang putol lang na Opo. isang buwan kang hindi Yes, so nakapaghulog. these are the changes na ginagawa natin in order to improve talaga yung programa because trabaho rin po namin sa PhilHealth to sustain the fund. Tama. We have to check kasi syempre, admittedly, ang dami pong mga claims tayo kaya nga pinag-aaralan ng PhilHealth. Ang number 1 po na nagki-claim sa amin is pneumonia. Pangalawa po, si di ko nagkakamali, ay UTI and sepsis. So, ang PhilHealth po pinag-aaralan po kung ito ba talaga ay valid claims. Hindi naman po sinasabi natin na yung po ay may ginawang mali o what. But pinag-aaralan po natin kung paano ho ba mas may improve at kung sa tingin natin merong gumagawa ng hindi maganda, we have to plug in the loopholes para ma-prevent yung fraud. Kaya, Sige, naku, marami po tayong pag-uusapan. Medyo napasarap yung usapan Sige po. natin. Mamaya po ipagpapatuloy natin yan, Mr. Delio Azeron. Siyempre, siya pa rin po ang Deputy Spokesperson ng PhilHealth. At dyan lamang po kayo, kami po ay magbabalik sa Mandala Philippine Standard Time. Ganap na po alas 10:59 ng umaga. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, we're back sa ikatong bahagi po ng Aksyon Solusyon ngayon pong Tuesday edition at sa pangalan pa rin po ng inyong best friend si Mr. Alex Tinsay. Ako po si Nina Tadura na inyo pong nakakasama at syempre kasama po natin ang ating bisita si Mr. Delio Aceron II, ang Deputy Spokesperson and Corporate Action Center Head ng PhilHealth. Kaya mas marami tayong natatakel dahil si Mr. Delio Aceron talagang right from the horse's mouth kung tawagin kasi talagang nasasagot niya po lahat ng mga concerns ninyo about PhilHealth. At tulad nito, meron tayong tanong from Jennifer Alagao Samiliano. Good morning, Ma'am Nina. Tanong ko lang po, mayroon na po akong PhilHealth updated. Updated daw po siya sa hulog tapos nalaman ko po sa probinsya namin pasok ako sa government. Baka ito yung government Na sponsorship sponsored, yes. package. Opo. Kaso lang po, mali ang name ko, kaya iba yung PhilHealth number ko doon. Ano po ang dapat kong gawin? So parang dalawa, lumalabas yung kanyang PhilHealth number. Well, ang suggestion ko po dyan ay pwede po kayong tumawag kaagad sa ating 24/7 hotline 02-441-7442 because of course, Ma'am Nina, because of data privacy, ayaw natin i-discuss on air yung mga pertinent Yes, information bawal. niya. But ang suggestion kasi we need to verify to check kung kasi ang general rule po natin, Ma'am Nina, kung ano po yung unang PhilHealth number na na-assign sa inyo, yan po yung maging permanent and unique number nyo para hindi po magkaroon ng discrepancy in the long run at para po madali ma-reconcile inyong hulog. Kasi may mga instances kasi gumagamit ng iba't ibang alias, tapos iba pala nakalagay sa birth certificate, kaya pagdating ng panahon, magre-retire sila, ang hirap i-trace yung kanilang contributions. So, doon sa kanya po, we have to double check. Pero kung siya po ay na-sponsoran, yun po ay magiging valid. Pero kung siya naman po ay nagtatrabaho, well, ang mangyayari po, mas mananaig po yung pagiging pagtatrabaho niya Kasi matatanggal ka po bilang sponsored beneficiary pag ganun po. Kasi may So, mananaig capacity na, to pay ka na Kaya Well, syempre, dun ka sa paying Opo. dapat. I hope you understand. Hindi naman po sa ayaw natin mabigyan siya ng nalibre ho siya noon kasi parang sayang po yung pagkakataon may nag-sponsor. Baka may ibang mas nangangailangan Tama. na mabigyan ng coverage kasi siya naman po ay may trabaho. Mandatory man po ang magiging member. Assuming ganun po yung sitwasyon Tapos po, wag sumama ang loob kasi give chance to others. And again, hindi naman po porket dalawa yung inyong membership sa PhilHealth, dalawa ang inyong makukuhang dextrose o benepisyo. We enjoy one and the same benefits po. Kay member ka or qualified dependent. So I'm sure si Miss Jennifer maintindihan niya yun. Kasi Yes, apo. ang gusto lang naman siguro niya maisaayos yung Apo, kanyang PhilHealth mag-clarify, card. opo, oho. PhilHealth number. And Okay. napaka-importante po niyan, lalong-lalo na kung maipasa yung panukala ng national ID. And talagang napakahalaga na Ay, oo nga updated. pala. Itatanong Opo, ko rin yun opo. yung national ID. Sige, bago muna sa mga katanungan. So, yung national ID, if ever, pwede sa inyo, alam ko SSS,
Mhm. Tsaka Pag-ibig ba? So, depende, kahit saan dun sa tatlong government agencies na yon. Well, hihintayin po natin kung ano po talaga ang magiging nakalagay po doon sa batas. Pag na-finalize Opo, kasi may na. sinasabi naman na ma-retain pa rin yung mga primary IDs na kinakailangan, yung mga transactional IDs, like kung nagda-drive ka nga po, the driver's license, etc. Hintayin po natin to. Kasi ang maganda naman po kasi sa PhilHealth, immediate family members Oo. legal spouse na hindi member, lahat ng anak, 20 anyos pababa, walang asawa, walang trabaho, at magulang nyo na hindi po member sa PhilHealth. At saka ang PhilHealth po, lahat ng Pilipino here and abroad, sila po ay covered sa PhilHealth. Talagang hintayin po natin kung anong mangyayari po dito sa National ID. But sa PhilHealth po, it's so important na you update your membership data record. Oo, tsaka para aside from nag-update ka, kasi baka lumipat ka ng lugar, ng tinitiran, tapos halimbawa married ka na, Yes. yung dati mo is ano pa, Well, gamitin natin yung pagkakataon. Yung pagkakataon yan. Lahat ng members na may pagbabago sa kanilang information, just secure a PhilHealth membership registration form. Pwede nyo po i-download yan, walang bayad. Sa www.philhealth.gov.ph. Tapos po, mag-attach po kayo ng supporting document. Kung halimbawa, change of civil status kayo, nag-asawa na kayo, so marriage contract. Kung may idadagdag po kayong anak, the birth certificate. So, kung may anak ko kayo, may kapansanan, above 21 years old, of course, medical record, as supporting document. So, ilan lang po yan sa mga pwede natin gawin para i-update ang ating membership information. So, bibigyan po kayo ng printed na membership data record pag nasubmit nyo yung PhilHealth membership registration form sa nearest PhilHealth local health insurance office. so pwede po bang kapag kami anak ang PWD, emphasize mo rin yon halimbawa? Congenital disability po talagang covered miski above 21 years old po po. Basta PWD. Apo, Basta persons may with card disability. siya nun, ipapakita mo lang. Opo, may supporting document po tayo. Yung ang ating mga kung may anak po tayo may congenital disability at inaaruga po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, miski above 21 years old, sila po yung exception to the rule po natin. Yun Pero pala. may ibang PWD naman po na may kakayahan pa rin hong magtrabaho, sila pa rin po ay maaring employed through the formal sector. Yung iba naman po ay self-practicing professionals, may konting pagkita, kaya iba ay nagvo-voluntary member. Pero ang maganda rin pong kaalaman dyan, tulad ng Senior Citizens Law, meron pa rin po silang entitlement na 20% discount from the total hospital bill bago po ina-apply yung PhilHealth benefits po natin kung ano po yung case rate But package. you have to show records, di ba? Supporting na talaga? documents po. Supporting documents. Yes. Sige, from Marites Dalit, ako po ay 20 years old nang naguhulog. Ako po ay 20 years na Okay. naguhulog. Hindi ko naman nagagamit. Gusto ko nang mag-stop. Sana ma-refund ko yung contribution ko kahit kalahati. Ay, yan po. Ayun. Siguro po explain natin ng konti. Explain nyo, oo. Una, hindi po tayo nagre-refund ng mga contributions natin kasi kinontribute nyo po nung araw sa Medicare o sa PhilHealth, hindi po nasayang yan. Pinantulong po natin yan sa mga kababayan natin nagkakasakit o mga sinusuportahan po sa iba't ibang programa. Pangalawa po, talagang pag na-reach nyo naman po yung retirement age na isinet ng batas, halimbawa po, 20 years na kayo naguhulog, tapos 60 years old na po kayo, kayo po ay mapapabilang doon sa lifetime membership program. Ibig sabihin, habang buhay na kayong member ng PhilHealth. Nagkataon lang po sa ngayon na may mga senior citizens po tayo na walang hulog nung araw sa PhilHealth o Medicare, pero dahil nga po sa sa sin taxes na nakokolekta, sila po ay unang binigyan ng pagkakataon ng ating pamahalaan na magkaroon din ng health insurance coverage. Kaya yung ibang senior citizens po natin na hindi po magka-qualify as a lifetime members, sa kasulukuyan, sinasubsidize ng ating pamahalaan through the sin taxes na nakokolekta. So, hindi man tayo nagkasakit nung araw, siyempre kung kailan tayo nagkakaedad, diyan po lumalabas iba't ibang sakit. Value for money, value for, kung kayo po ay biglang dialysis, 2,600 pesos per session po sinasagot ng PhilHealth. Hanggang 90 days, isang taon, ang pwede nating coverage. So, Ma'am Nina, isang pasyente po na dinadialysis, ang ating coverage, 234,000 pesos kung i-compute nyo po. And yan lang po yung ilan sa mga PhilHealth coverage na makukuha natin. Tandaan nyo po, inyong mga immediate family members, kung sila po ay nagkasakit, kung suma total, ay kasama rin po sa kinontribute nyo na 100, 200 piso kada buwan.
So, kumbaga, wag niyong paghinayangan kasi nakatulong Yes. talaga kayo. Opo. Saka Diba? ang isang PhilHealth po, ito na po ang pinakamurang health insurance. Oo. From your total hospital bill, una pong binabawas ang PhilHealth. Yung natitira, yun po kadalasang sinasagot ng private insurance. So ang pinupuntos ko dito, maganda rin na meron tayong kuning private insurance to complement yung benefits ng PhilHealth. Pero i-check nyo po ang kagandahan ng PhilHealth. Kung ikaw halimbawa, may cancer ka na, wala tayong mga pre-existing conditions eh. Oo. May mga ibang insurance kasi, gantong edad, bawal ka na. Sa PhilHealth, lahat po ay bukas ang programa. Kung nais mo pa rin sumali, dawa, ikaw ay 61 years old na, pero nais mong ma-attain yung lifetime membership program, kulang ka ng 1 taon na hulog, pwede ka pa rin magpa-member at maghulog. So ang puntos po natin dito, wag po natin paghinayangan. Kasi itong programa po natin sa PhilHealth, hindi po tayo money-making dito. Ang trabaho po ng PhilHealth, palaguin yung pondo, pangalagaan yung pondo, at siguraduhin, pag ito po ay binabayad natin sa mga accredited hospitals at doctors, hindi na short-change yung ating members. Maaring may mga reklamo kayo, ito rin po yung pagkakataong isumbong nyo po sa programa ni Best Friend Alex, o kaya po idiretso nyo po sa Action Center para po magawan po natin ng paraan. Ang maganda dito, walang age limit. At the same time, Mr. Esteron, parang ano to kung kukuha kayo ng insurance, di ba hindi mo kaagad yun mapapakinabangan? Meron Di po ba? mga 1 May mga year. ganun na, Opo, may mga di ba? 5 years, conditions, 10 years mo yes. pa na. Pero ito kasi, ito yung insurance, na health insurance, na automatic, once na may magkasakit sa any members of your Yes. family, maging ikaw mismo, maa-avail mo na kaagad. Opo, Yun yung kagandahan, di ba? Apo, admittedly, ang PhilHealth po kasi, yung 3 months lang na ihulog mo Sa madaling explanation, bayad ka ng January, February, March ng 600 Oo. pesos. Bigla ka na aksidente ng April 1. Magagamit nyo po ito kasi may 3 months kayong qualifying contribution. Lagi natin sinasabi sa programa, Ma'am Nina, hindi mo alam kailan ka maaaring magkasakit o maaksidente. Napakahalaga na tayo po ay may sapat na ihulog. Totoo. Dahil nga insurance po ito Sabi nga po natin sa mga dating usapan, hindi naman po tayo kumukuha ng car insurance, tapos after 1 year, maghihinayang po tayo sa binayad natin premium kasi hindi po tayo nabangga o hindi natin nagamit. Oo. Ang binibili po talaga natin dito ay yung peace of mind na sa ating kinocontribute, Totoo. 2 things po yan. Nakatulong na ho tayo. Pangalawa, kung bigla man tayo magkasakit o maaksidente, meron po tayong masasandalang programa. Yan po yung mandato ng PhilHealth, yan po yung hangad natin na matulungan yung mga kababayan natin sa oras ng pangangailangan. So, wag maghinayang si Miss Marites Dalit. Okay? Yes. Wag mo i-stop. Naku, tuloy-tuloy lang. Apo. Sige, si Ferdinand Briones, ask ko lang po kasi member po ako sa 4Ps. At the same time, meron din po akong monthly contribution dahil may work po ako. Ang ask ko lang po kung parehong pumapasok ang mga hulog ko at yung sa 4Ps. Well, sa totoo lang po, again, the system is not perfect. Maari po sa nangyari po dyan, I suggest tumawag po siya sa Corporate Action Center para ma-verify. Kasi baka akala niya 4 piece pa rin po siya, pero maaring natanggal na po siya kasi pag tayo po ay nagkaroon ng trabaho, employment, matatanggal po tayo dun sa criteria ng DSWD. So I suggest i-verify niya po yan. Ang mas mananaig po dyan yung kanyang membership po bilang isang nagtatrabaho. From Rodgen Pauya Galaura. Good, pwede po bang ipa-member ang yung mother ko, 52 years old na po siya, and ano po yung steps? Ay, pwede po. Kaya nga po ina-advocate natin kung yung mga mahal nyo sa buhay ay hindi pa po member ng PhilHealth, pwede nyo ipang regalo ang PhilHealth membership. Kaysa po pag sila po nagkasakit, kayo po ang utangan o kayo rin po ang gagastos. So ang puntos po natin dito, encourage po natin sila mag-fill up ng PhilHealth membership registration form. Properly accomplish po nila yan. And then, maghanda po tayo ng pambayad na, at kung kaya natin bayaran ng 1 year para hindi natin makaligtaan, 2,400 pesos lamang. Tapos pag nasubmit nyo po yan sa nearest PhilHealth office, Ma'am Ninya, mabibigyan po kayo ng printed na membership data record. Yan po yung information nyo na naka-reflect na sa database, yung mga vital, mga important information nyo. Pangalawa po, yung resibo na proof of payment and yung inyong PhilHealth number card na nakalagay po kung anong program kayo kasali. Okay, from, ito naman po from Elsa de Mafilis Arnaiz. Naka-member ako ng PhilHealth ng 6 years na hinto na ako. May makukuha pa ba ako yan sa PhilHealth or i-continue ulit? For 6 years siyang nahinto na, nag-stop. Okay, opo. So, ganito lang ang rule of thumb. Tip ko po sa mga members natin. Pag kayo po yung nagparehistro sa PhilHealth, kayo pa rin ay member na ng PhilHealth. Pero,
magmamatter po dyan, active ba kayo or inactive? Active member, ibig sabihin may 3 months kayo within 6 months na qualifying contribution. Inactive po kayo kung wala ho kayong hulog na latest. Ayan, 6 years Opo, yung walang kung hulog, lagpas 6 inactive. months o 6 years, inactive po kayo. So ano pong suggestion ko? Again, hindi po natin alam kailan na yung maaaring magkasakit o maaksidente. Napakahalaga na meron tayong maipondo para kung bigla man tayo ay mangangailangan at gagamitin natin yung benepisyo, makaka-avail po tayo. So I suggest, pumunta na siya sa nearest PhilHealth office, i-update yung kanyang membership data record kung may pagbabago. Kung wala naman, yung kanyang PhilHealth number, pwede niya nang gamitin yan para magbayad sa alinmang accredited payment center, miski sa mga bayad centers, and bayaran niya ho ng 1 year, 2,400 para hindi niya ho makaligtaan. Okay, from Aimlin Aim. Tanong ko lang po kasi ako po ay na-hospitalized po dito sa Singapore. Last 7 years ago and a half po. Maari po bang mag-claim doon? Ano to? Mayor heart attach po ako noon. Major heart attack. Major heart attack Oh, siguro ito. well, ganito po yan. Ang nakalagay po sa... Matagal na po sa PhilHealth, tuloy-tuloy po akong nagbabayad dito sa Singapore. So ito yung sinasabi natin, dapat within 6 months. Dapat within 6 nakapag-file months. siya, Apo. na-inform niya ang PhilHealth. Apa. Siguro, Dapat. linawin din natin pag kayo po ay member ng PhilHealth, tapos nandito kayo sa Pilipinas, ang inaalaw lang natin mag-direct filing sa ngayon, yung mga kababayan nating confined abroad, o kaya yung mga na-confine ng holiday, tapos walang pipirma sa mga formal sector, you're given only 60 days para mag-direct filing. Special case lang po yung mga OFW, you're given 6 months. Pero sa case niya po, lagpas 6 months na po. Ito 7 years Kung tatanungin niyo po ako, well, may pagkakataon pa rin po kayo na mag-file, pero gagawa na kayo ng apila. Pero yung apila niyo po ay didepende po yan sa inyong magiging rason at ito po ay dadaan sa proseso. Susulat kayo sa aming presidente, i-attach niyo po yung mga supporting documents, pero subject to reconsideration po yan. Hindi po natin alam kung ito ba ay ma-approve pa rin or hindi. But again, yun po may proseso. And for more information, pwede po kayo tumawag sa amin sa Action Center para mas mapaliwanag pa ho kung anong dapat gawin. Okay, si Merly ng Las Piñas, meron tayong caller. Magandang umaga, Miss Merly. Magandang umaga po, Ma'am Ninya, Sir Deo. Yes, good morning po. Sir, tanong ko lang po kasi senior ko lang. Saan po ako mag-a-apply, sir? As sa Medicard na member o yung senior, sa PhilHealth? Pakiulit po yung tanong, saan po kayo Kasi sir, dati po akong member ng Medicard, nakapag-contribute po ako ng more than 10 may HMO years. po kayo, opo. Ngayon po, nag-senior na ako. Ano po yung sasabihin ko sa PhilHealth? Dati ako member ng Medicard or a senior? Medicard private HMO o Medicare po? Yung ho ba ang nais yung... Medicare pala, sir. Medicare. Sorry Opo, po. Opo. Well, ganito po yan. Makikita naman po sa aming database kung may mga contributions kayo nung araw. Ang suggestion ko po dyan, una, kung kayo po ay mag-a-apply bilang lifetime member, kasi di ba Ma'am Nina, habang buhay ka na member sa PhilHealth, kung mapoprove nyo yung 2 conditions. 1, retirement age na isinet ng batas. So, 6 years old. Kung kayo po yung police, kasundaluhan, 56. Pag government employee, 65, 70 pag judiciary. So, pag nag-60 na po kayo, ang next condition na ipoprove nyo, yung 10 years o 120 monthly contributions. Kung nagtrabaho po kayo nung araw sa private, di yung SSS printout ng inyong contributions. Pag GSIS, yung inyong service record. Pag nagpunta kayo sa nearest PhilHealth office at nag-qualify kayo as lifetime member, bibigyan po kayong kulay puting ID. Yun po yung lifetime member's ID. Pero kung halimbawa po, wala pong 10 years inyong qualifying contribution, tapos po, gusto nyo mapabilang, doon po kayo papasok sa Senior Citizen Membership category. Mag-fill up lang kayo, ma'am, ng PhilHealth Membership Registration Form, maglakip ng Senior Citizen's ID, at isubmit nyo po yan sa nearest PhilHealth office. Kayo po entitled na sa benefits at kung sakasakaling gagamitin, magagamit nyo po yan sa alinmang accredited at private government hospitals nationwide. Wala na kayong babayarang monthly o quarterly contributions. Okay Sir, pareho lang po yung benefit nun, yung former Medicare member at saka yung senior
Well, mas Senior lumawak pa citizen. po ang ating benefit. Noong sa Medicare po, fee-for-service po tayo yan. Ngayon po sa PhilHealth, you're entitled to various benefit. Isa na nga po dyan. Maraming po kababayan natin dahil mahilig po tayo sa mga maalat na pagkain at maraming tinatamaan na sakit sa kidney. Marami po dinadialysis. Kaya po, dialysis na lang po, 2,600 pesos per session. Sinasagot ng PhilHealth up to 90 days. Nasa 234,000 ang halos kino-cover natin isang pasyente po. Napakalaga po na tayo po ay aktibong member, kaya po ayusin nyo na po kaagad yan para po wala ho kayong agam-agam kung sakasakaling kakailanganin nyo ito. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. God bless you po. Salamat rin po. Salamat po, Miss Merlin ng Las Piñas. Okay, eto rin yung follow-up question ko doon. Yes. Halimbawa, at all, hindi ka naging member sa PhilHealth, pero nag-60 ka na. Opo, sila po yung mga mapapalad na ang Oo. pamahalaan na po ang nagbibigay ng libreng coverage through the Ayun. amendment ng Senior Citizens Law. Kasi yung ating naamihandahan po yung Senior Citizens Law natin eh. Basta nag-60 ka, pamahalaan po magbabayad through the sin taxes na nakokolekta. Ayun, so Opo. kahit never ka pang naging PhilHealth member, kasi at Yes. nung kapanahunan nyo, wala kayong ka-idea din dapat pala, nag-member ka. So pwede. Opo, that understands bakit ang laki ng binabayaran naming benefit payments kasi kung sa actuarial studies titingnan mo itong sector na to yan yung mga panahon na talaga magiging mag-a-avail ng benepisyo yan, maaaring maging masasakiti na sila, Oo. kakailanganin nila PhilHealth benefits, pero ang PhilHealth po, alinsunod sa batas, sinabi ng ating batas sila ay mabigyan ng ganitong coverage, sumusunod lamang po tayo sa pag-implement ng batas, kung kaya't binibigyan po natin ang ating mga minamahal na mga senior citizens ng benefits sa pagkaamyenda ng Senior Citizens Law. Si Ermi Hayashi po, ask ko po sana kung pwede ako mag-member sa PhilHealth. Dito po ako ang residence niya sa Japan na. Well, kung siya po ay isang Permanent resident na siguro siya sa Japan. permanent resident na po siya, kung siya po ay may plano pa rin bumalik ng bansa, bukas pa rin po ang programa. Kung siya po ay halimbawa dual citizen na, doon po siya sa informal sector program sasali. Sa ngayon, 2,400 pesos po ang 1-year membership po natin sa PhilHealth. And for more information, you can check our website, www.philhealth.gov.ph. Kasi Ma'am Nina, pwede po silang mag-online registration para po doon sa mga kababayan nating nasa abroad. Oo. And ang online registration po dyan, pag na-issuean po kayo ng PhilHealth number, pwede nyo pong gamitin ito para magbayad na sa aling mga accredited payment centers abroad. Meron din po tayong mga accredited payment centers abroad. Yan po yung magandang impormasyon na nais natin ibahagi sa mga listeners and viewers natin na mga kababayan nating OFWs. So, thank you kay Ermi Hayashi. From Merlin Hurada, dito ako nag-apply ng PhilHealth ko. OFW before ay 1,200 pesos. Tapos, tumaas ng 2,400 pesos yearly po ang pagbabayad. Yes, there was a time na 1,200 po ang premium, pero napag-aralan po ng management at due to actuarial studies, itinaas po siya ng 2,400 isang taon. So, kung kayo po ay active OFW, again, kung ang kontrata niyo po ay 2 years o hanggang 5 years, wala akong masama na magbayad po kayo in advance para hindi nyo po makaligtaan. Kasi napakalaga na tuloy-tuloy ating contributions kasi hindi natin alam kailan tayo maaaring magkasakit ng mga aksidente. Pag OFW ka, I'd like to emphasize again, pwede nyo pong magamit ito, makaklaim kayo ng refund if you're confined abroad. You're given 6 months para mag-direct filing dito sa Pilipinas. At ang mahalaga po niyan, dahil tuloy-tuloy paghuhulog nyo, wala hong agam-agam kung kakailanganin ng mga mahal nyo sa buhay na nagkakasakit at na-hospital dito sa Pilipinas, magagamit po yan. Make sure lang po na update yung membership data record. Ibig sabihin, na i-declare nyo inyong legal na asawa, lahat ng anak, 20 anyos pababa, sa inyong membership data record. And very reasonable naman talaga. Yes. Diba? Ang balik naman sa'yo is triple pa. Diba? Opo. Hindi lang triple, minsan sobra-sobra pa. Yes. Okay. From Daday Parena, 10 years na po akong OFW at every year ay nagbabayad ako. But anak ko, 21 years old na at after ko, 74 years old na, so di na po sila qualified sa akin as beneficiary. Baka ganito po yan. Yes, ganito po yan. Sa mata ng batas, pag ang anak nyo po ay above 21 years old na, pwede na ho siya kumuha ng kanyang sariling coverage. May iba ho, nagtatrabaho na, so maaaring pumasok sila sa formal sector program members. Pero may iba ho, above 21, pero gusto ho mag-aral pa ho, mag-abuga siya, mag-aral ng masteral,
Sila po, pag sila po yung nagkasakit, hindi na nyo sila magiging qualified dependent kasi above 21 na ho sila. So ano pong pwedeng gawin? Bukas po yung programa na sila po ang kumuha ng sarili lang PhilHealth coverage. Mag-fill up lang po yung inyong anak ng PhilHealth membership registration form. Kahit kayo na po magbayad ng kanyang premium, sponsoran nyo na po siya. 1 year, 2,400. Kung sakasali magkasakit yung anak nyo, at least walang agam-agam, meron po tayong masasandalang PhilHealth coverage po. Okay, from Philip Rambuyong. Yes po, Ma'am Nina. Ako tabi, pabalik sa Riyadh, maray nganing nakabayad na ako PhilHealth ko. Biglang naoperahan agum ko, nagamit ko tulos ang PhilHealth. Eto, kababayan ko kasi to sa dialect namin. Ang sabi niya, yes po, ibig sabihin kababayan ko siya. At pagbalik daw niya ng Saudi Arabia, buti na lang daw nakabayad siya ng PhilHealth kasi biglang naoperahan yung asawa niya. So, nagabit niya agad-agad. O kita nyo, tama si Philip Rambuyong kasi nga, kahit ngayon ka palang nagbayad, kung biglang na may operasyon or something, di ba, Yes. ma-avail mo kaagad. Apo, salamat po sa magandang Agad-agad. feedback. Yan po yung isang pagpapatotoo na yung programa naman po natin ay tumatakbo. Marami po wala po tayong ibang hinangad kundi dito sa programa na makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon. Kung may ganyan po kayong mga magandang experience po, ibahagi nyo po dito sa programa para po ma-encourage din natin mga ibang members natin na patuloy pa rin maghulog dahil tulad sa nangyari nung ating nagpadala ng kanyang feedback, buti na nakapagbayad po siya at again, di natin alam kailan natin ito maaaring gamitin o kailanganin, napakalaga na tayo po ay aktibong member ng PhilHealth. Okay, from Sandra Repia, ask ko lang po, pwede ba ako na lang ang kumuha ng PhilHealth ko para sa live-in partner ko, di po siya nakakalakad, ako na lang mag-fill up. Well, wala akong masama na pag-fill upin niyo po yung inyong partner, tapos bigyan lang ho kayo ng authorization letter. I'd just like to take this opportunity, Ma'am Nina, kasi po, napapansin po namin sa mga frontline office natin, una, like to announce to the public, mag-ingat po tayo dun sa mga nag-o-offer ng free o online na sila po ang kumukuha ng inyong ID. Una, data privacy po yan. Huwag niyo po ipagkatiwala. Bagamat yung iba po ay nagbibigay ng authorization, kasi Ma'am Nina, iba ayaw pumila, o ika nga, sabi ng iba, for convenience, nagbabayad sila ng as much as Sa 200 fixer. to 800 pesos. Kung titingnan po natin yung batas sa Civil Service, yung Anti-Red Tape Act na kakaamyendahan lang po ng Republic Act 11032, mag-ingat po tayo kasi technically parang fixing na po yung mangyayari. Huwag niyo po ipakitiwala yung inyong vital information dun sa maglalakad ng inyong ID. Ito po ay kaya nyo pong kunin ng libre. Magsadya lang kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. And kung may may napapansin po kayo mga gantong gumagawa, i-report nyo po sa Corporate Action Center 02-441-7442 or kuhaan nyo po, screenshotan nyo po, ipadala nyo po sa Facebook kasi may ginagawa na ho kaming notice o advisory sa publiko na mag-ingat at hindi po natin ito ikinukonsinte. Again, huwag nyo po ipagkatiwala yung vital information. Baka magulat ho kayo. May ma-withdraw na ho yun yung mga kaperahan sa inyong ATM o kaya may utang na ho kayo nang hindi nyo alam. Tama. Okay. Sige. At babalikan ka ulit namin, Mr. Delio Aceron. Siyempre, mula pa rin po sa PhilHealth. Pero bago tayo mag-news break, eto, babatiin ko lang daw yung kanyang nanay, si Nanay Bilen, and si Tito Rene ng happy birthday. Mula po yan kay Annalyn Santos at Annalyn Perez. Okay, isa lang yon. Sige, so once again, happy birthday to Nanay Bilen and Tito Rene ng happy birthday. At kami po ay magbabalik sa Mandala Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 11:30 ng umaga. Alright, we're back. So, uling bahagi na po tayo ng Aksyon Solusyon ngayon pong Tuesday edition. Ngayon po ay May 29, 2018. At syempre, kapiling pa rin po natin si Mr. Delio Aceron II. Magandang umaga po ulit sa inyo. Yes, magandang umaga, Ma'am Nina, at magandang umaga sa lahat ng listeners and viewers. Gamitin yung pagkakataon ito kasi marami po nagpapa-attendance, mga loyal listeners and viewers ng Action Solusyon. Magandang umaga kay Ma'am Marme Lukay-Lukay, kay Gelbert Pelayo, kay June and Vilma Osorio, kay Bing Laino, kay Mami Esther Tuparan Villanueva, kay Wilfred Arwana, yung magaling na wood sculptor ng Voltes 5, si Yuli and Diane Garces ng Gordos Crispy Pata, Ford Exports Philippines, Quezon City Chapter, East Chapter, magandang umaga sa inyo lahat, Ateneo High School Batch 1993,
Kentech, and of course, Egia Family, and lahat ng mga PhilHealth frontline offices sa buong Pilipinas na nanonood at nakikinig, lalo-lalo na sa Pro-NCR, NCR Central, NCR Branch, NCR Central, NCR South, at NCR North. Magandang umaga sa inyo lahat. At kay Mr. Raymond Acoba, na kasalukuyan nag-i-enjoy po sa kanyang bakasyon sa Japan. Ako, buti pa siya. Malamig pa rin doon, wala na nga lang Yeah. snow. Ako na-experience ko yung snow. Saan ba siya sa Japan ngayon? Sa Osaka po, sa aking pagkakaalam. Osaka. Yeah. Wow, buti pa siya. Okay, nagliliwaliw. Yes. Nag-unwind. Sige, enjoy po kayo dyan. And anong tawag nun? Happy vacation kay Mr. Raymond Acoba. Ba't di ka sumama? Well, yun, family po yun na sila po ay pumasyal doon. And kaya po napag-usapan namin ni Ma'am Nia off the air because kami ni Ma'am Nina sa kanila Raymond Acoba ay matagal nang magkakasama na nagbibigay ng public service Oo. sa UNTV, and mukhang sa darating na panahon talagang tayo magtatandem pa rin Oo po. nga, 'di ba? Kaya Yes. lagi tayong before pa, bago pa dito magkakakilala na kami. Yes, miski sa Wanted sa radyo, marami Oo. pong nire-refer, kaya ang management po ng PhilHealth ay taus-puso nagpapasalamat sa Radyo 5 kasi talagang public service, nagtutulungan po talaga tayo. O eto, matagal na rin namin tong suki ng Radyo 5, si Mr. Lucio Amparado Casil. Sabi niya, "Good morning, Miss Nina. Salamat buong hanay ng Radyo 5 at TV5, particular ang alagang kapatid, sila Ma'am Menchi Silvestre, at bumubuo ng taxi squad kasama na ang medical mission noong Sabado. Pakibati misis ko, Nani, anak David, Toff, Vanji na nakatutok sa FB Live ng Radyo 5. Sige, meron ulit tayong caller si Mr. Michael ng Caloocan. Good morning, Mr. Michael. Hello, good morning, ma'am. Go ahead po. Ma'am niya. Apo, good Yes. May morning. tanong ko lang po, ma'am, yung asawa ko po magpa-opera sa mata. Covered pa ba ng PhilHealth? Yan. Yes, depende po kung ano pong gagawin po sa kanyang mga mata. Kung halimbawa po, cataract po ang gagawin, 16,000 pesos po ang ating coverage. So maganda po Magkano po, maitanong sir? niyo. 16. Kung cataract po ang gagawing operation sa kanya, example po yon, nasa 16,000 pesos po isang mata. Ano ho ba ang gagawing procedure sa inyong asawa? May tatanggalin daw po yon kasi na-laser na po yon. Tapos kailangan daw may tatanggalin. Apo, well, Hello po? I suggest we have to double check kung ano ho, linawin niyo po sa inyong doctor ano yung specific medical condition o anong gagawing procedure sa kanya para po malinawan po tayo. Pwede niyo pong itawag yan sa amin sa Corporate Action Center 02-441-7442, or wag niyo po ibaba yung inyong telepono. Kasama ko po sa studio si Mr. Jonathan Aldave. Siya po yung nag-a-assist sa akin para sa mga ganitong katanungan. Sige po. Ibigay niyo po yung contact number niyo. Mag-a-assign po ako ng agent para tawagan kayo after the show. Sige po, sir. Salamat O, po. wag niyo pong ibababa, ha? May sasalo po sa inyong Sige po. sa inyo, Mr. Michael ng Caloocan. Okay, speaking of mga katarata sa mata, di ba dati nagkaroon ng investigasyon dyan? Kasi mukhang naaabuso ng iilan lang naman, quote-unquote, yung sa mga pagdating po sa, kasi sa ngayon 16,000, sabi nyo pag cataract operation. Pag glaucoma or basta may kinalaman Yes, po sa mata, 16 din. Same lang. Yes, Ma'am Nina, marami naman pong lumabas na mga balita ganyan, at talagang may panahon po talaga na ito po ay talagang sinuri natin kasi meron po iba na nananamantala. Dahil ang programa po ng PhilHealth, ito po yung programa nating lahat. Hindi po natin to pwedeng pagkakitaan per se. Kung kaya't nung naging tumaas po yung mga ginagawa ng ganitong operasyon, pinag-aralan po ng PhilHealth paano po makakurb to, at talagang we need to check kung talaga bang kailanganin yung ganitong procedure. Kasi napag-alam ako, Ma'am Nina, ang cataract po parang kailangan po hinug yan bago po tanggalin. Otherwise, mas Ay, may lalong mga ganun lalabo talaga. ang mata natin at lalong magkakaproblema. Hindi yung basta, o may cataract ka, kailangang operahan na agad. Hindi ganun. Lahat po tayo dahil sa pagkakataon na magkakaroon ng cataract. Ang nangyari po niyan, dahil nga po mga senior citizens ay libre ang coverage, may mga iba hong mga giging seeker o mga fixer na pupunta sa barangay, sasabihin libreng check-up, tapos ang gagawin pala, basically, nagiging profit ang hinahabol. Ang PhilHealth po ay hindi po natin sinasang-ayon ng ganito. Ang gusto po natin, talagang bayaran natin yung mga kababayan natin na ngailangan ng medical at surgical needs, and kailangan po hindi na siya short change kasi may mga instances, may mga report na may nabubulag, etc. So, sa madaling salita po, hindi lang po doon sa usaping cataract. Kung kayo po ay may naoobserbahan na maling ginagawang implementasyon ng ating programa,
isumbong nyo po sa amin yan sa Corporate Action Center. Itawag nyo po sa amin 02-441-7442 o kaya po magpadala po kayo ng private message sa Facebook, www.facebook.com/PhilHealth, or mag-email po kayo actioncenter@philhealth.gov.ph. Kailangan, Ma'am Nina, sama-sama po tayo na pangalagaan natin at maging tama po ang implementasyon ng programa natin sa PhilHealth. Otherwise, kung ito po ay maaabuso, baka bumaksak ang programa, maging masayang po itong napakagandang programa, marami pong kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap, na umaasa na matulungan sila sa oras sa kagipitan sa pamamagitan ng mga pagsasubsidize ng PhilHealth sa kanilang mga gastusin. At kayo lang talagang maaasahan namin kasi di ba, especially dun sa wala kang mga health insurance sa ibang kumpanya. Yes, apo. PhilHealth lang talaga na very reasonable. Tama Very po yan. affordable, kayang-kaya ng bulsa. Yes, admittedly naman po kasi, Ma'am Nina, yung mga common na mga sakit, talagang mas ramdam mo ang support value ng PhilHealth. Oo. Medyo, pag dumating sa panahon na talagang mahaba, magastos na yung pagpapagamot, doon medyo mababa ang support value ng PhilHealth. Kung kaya't ang PhilHealth naman, nagdi-develop ng mga Z-benefit package. Ito po yung mga catastrophic packages. At meron po tayong mga reference hospital, nabanggit ko kanina, halimbawa, NKTI for kidney transplant, 600,000 ang ating coverage for Z package. Ganun din naman po, 550,000 pesos for coronary artery bypass graft surgery, Philippine Heart Center. Pag cancer naman po, breast o prostate cancer, sa Jose Reyes Hospital, 100,000 pesos po ang package. So yan po yung ilan sa Z benefit packages natin. For more information, please check our website or tawag kayo sa amin sa Action Center. Okay, from Raymond Serge Migue, good morning po. Isa po akong private teacher sa isang school sa Dagupan City. Summer vacation po namin ay April at May. Wala po kaming bayad dahil bakasyon. Sino po ang magbabayad ng contribution namin sa PhilHealth? Kami po ba o yung school? Uy, magandang question. Yan, maganda yung tanong yan. May mga ganyan po na sitwasyon na nagkakaroon ng gap, lalo na walang pasok. Maganda po dyan, may pag-ugnahin po kayo sa HR nyo. Kasi may mga iba po ang setup po. Halimbawa, 3 months na may gap. Yung iba po, nagpapabayad pa rin po sa sa employer. Yung iba naman po, sila po ay nagwa-voluntary, sila na po nagbabayad nung isang quarter na wala po para silang lang pasok. walang patlang. Para wala lang patlang. Oho. Kasi lalong-lalo na magiging importante yan, Ma'am Nina, kasi kung come October 1, 2018, 9 months na ang hanapin natin qualifying contribution. Napakahalaga na wala pong bungi ang inyong contribution sa PhilHealth. Kasi baka doon tayo makaproblema. So, Sir Raymond, kung ako sa inyo, kausapin yung school, Apo, and then klaro. kung hindi nila sasagutin, kahit kayo na lang. Pwede naman po. Or pwede rin po sila tumawag sa amin sa PhilHealth para po magabayan po namin siya. Tawag po kayo sa Action Center 02-441-7442 or kaya po mas pinapalakas po ng Action Center yung ating social media channels, Twitter o kaya sa Facebook, www.facebook.com/PhilHealth. Okay, and speaking of that, kasi sa amin sa Action Center, dito sa Wanted sa Radyo, maraming reklamo na yung mga, bawa sa construction company o kaya sa security agency nila, hindi po sila binabayaran ng kanilang employer. Di ba mandatory benefits nga ito? So, paano po yun? Yan, kung, di ba, hindi sila binayaran, pero kinakaltasan naman, paano nila po mahahabol si kumpanya? Yeah, magandang tanong yan. Tamang-tama po, diyan po talaga papasok ang Corporate Action Center at ganoon din po yung mga frontline offices natin sa buong Pilipinas. Pwede po kayong pumunta dyan, tumakbo sa amin para magsumbong. Ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Nina, pinapafilapan po natin sila ng isang salaysay. Napakahalaga na maitabi nyo po ang inyong payslip at saka inyong ID do sa kumpanya. Dahil po ito po ay paglabag sa batas ng PhilHealth, Republic Act 10606, PhilHealth Law 2013. Kung mapapatunayan po natin na talagang sinasadya ito ng employer, kasi may mga iba naman pong employer na ang sabi nila, hindi lang sila nakakapag-report o nagkakaltas sila, binibigyan po sila ng pagkakataon ng PhilHealth na ayusin ito. Kung mapapatunayan po talaga na in bad faith at talagang sinasadya nila na hindi ibigay what is due sa mga empleyado, ito po ay maaring magkaroon sila ng violation, mananagot po sila, pwede po silang ma-penalize. Pero ang tanong nga dito, Mr. Aceron, paano nga kung, oo nga, kinakaltasan sila, pero di ba hindi nga nire-remit sa inyo, paano po sila makaka-avail ng package? May nagkasakit sa pamilya nila, or mismo yung security guard, nagkasakit, paano po yun? Apo. Well, Paano nyo hahabulin yun? again, At paano yung
diba, makaka-avail sila. Ganyan po yung mga usually ni-refer ng wanted sa radyo sa amin. Ang mangyayari po dyan, talagang mananagot po yung employer kasi sila magre-refund kung ano naging gastusin because the law is always in favor ng ating mga members. Kaso nga po, hindi nila kailangan ng refund They wanted, what if, yung talagang mga... Mahabol yung mga contributions nila nung araw. At kailangan nila ng confinement. Yes, ang ginagawa po natin dyan talagang pinagko-comply natin yung employer. Kailangan nilang i-remit yung mga dapat i-remit at i-restore doon sa record ng member yung kailang contributions nung araw. At kung sakasakaling sila bilang magkasakit o maaksidente, basta may proof sila na sila po yung kinakaltasan ng PhilHealth. Kaya napakahalaga na maitabi yung payslip. Pero iba po sa mga nire-refer nyo sa amin, mauutak yung ibang employer, sa papel lang ho nila pinapapirma. Kung kaya't ito po ay ginagawa ng action ng PhilHealth, kung kaya't i-report nyo po sa amin. At hindi lang ho yun. Wala hong masama na tumawag kayo sa amin sa Action Center at i-verify kung kayo ba ay kinakaltasan at talagang hinuhulugan ng inyong employers kasi karapatan nyo po ito at napakahalaga na malaman nyo. Kasi meron po kayo isang ni-refer yata a year ago, 20 years na ho siya na sa agency, tapos nung bigla po siya na aksidente, inabot ng 100,000, only to find out wala ho siyang contributions sa kumpanya. Talagang kinasuhan po yung employer at talagang hinabol po natin para po makapag-refund at ma-restore yung kanyang contribution. So ito po ibabala sa mga employers na hindi po nila ginagampanan ang kailang trabaho na ayon sa batas. Kaso po, paano kumbaga marirefund na lang yung empleyado, yung nagastos sa security hospital, guard, yung nagastos? Well, basically, kung may pruweba nga po, dapat po i-deduct yan from the PhilHealth benefits. Pero kung wala ho talagang proof, dahil sa papel lang ho pinapirma, hahabulin po ng PhilHealth kung ano man yung inabono ng kawawang empleyado ng nasabing kumpanya. And hindi lang ho yun, kung mapapatunayan na meron talagang deceit o may intention to, baka pumasok po siya as its staffa. Kaso po, ano naman ang habol ngayon? Like ngayon, sabi nyo, dapat walang patlang talaga. 9 months dapat yung contribution. Paano po kung hindi nga nagre-remit? In a span of that, apektado po yung empleyado. Kawawa naman yung mga empleyado. Well, ganito po yan. Talagang binibigyan po natin ng chance yung company. Sinusulatan po siya. May due process po kasi po yan. Hindi lang naman po basta sumbong, paniniwalaan natin. It works both ways. We have to validate, we have to check. Ganun din po ginagawa sa Action Center po dito sa TV5. Kaya pag ito naman po inakarating sa amin, bina-validate pa rin po namin at binibigyan namin ng chance yung employer kung sila ba talaga nagre-remit o hindi. Pag talagang hindi nila ginawa yan after due process, mananagot po sila at gagawin po namin ang paraan para matulungan yung mga lumalapit po sa atin. And I think ang programa po nila Ma'am Nina sa kabilang programa, yung Wanted sa Radyo, ay talagang suki po na nagre-refer sa amin halos araw-araw ng mga nag-walk-in na nagre-reklamang mga members. Okay, ito from Merlin Hurada, ang PhilHealth ko po ay isa akong OFW. Pwede po bang magamit sa asawa ko para pangkatarata niya? Pero mayroon na ring PhilHealth ang asawa ko. Well, hindi nyo na po magiging qualified dependent yung inyong asawa. Kasi sabi ko nga, pwede nyo gawing qualified dependent yung legal spouse na hindi member. So sa case po, member si Mr., make sure lang po na ayusin niya po, siguraduhin tuloy-tuloy ang kanyang contributions. Ang katarak po, tulad na nabanggit ko pala kanina, nagkaroon tuloy kami ng pagbabago sa policy, kaya po para maproteksyonan dahil hinabuso po to for quite a time, nagkaroon tuloy ng pre-authorization. Ibig sabihin, apply nyo po muna siya after 5 to 7 working days. Pag in-approve na, saka lang po siya ooperahan. So 16,000 pesos po ang coverage, isang mata. Okay, from defying gravity, hanggang ilang taon ba ang age limit na mako-cover ang mga anak? Nakalagay po sa Republic Act 10606 of PhilHealth Law 2013 na naamenda yung RA 7875. 20 years old below, walang asawa, walang trabaho, stepchildren, adopted children, even illegitimate children, basta acknowledge, ay pwede po maging qualified dependents. Ang exception to the rule lang, pag above 21, ay yung mga anak na may congenital disability at inaaruga pa rin po ng member sa PhilHealth. So, yan po yung ating mga exclusion dito. So, again, 21 years old pataas na may congenital o acquired permanent disability na umaasa sa suporta ng magulang, anak. Kabilang rin po pa rin pala yung anak-anakan o foster child na ayon sa Foster Act ng 2012. So, yun po yung ating mga criteria. Okay, ito naman from Librada Pabro.
Good morning. Ask ko lang kung same benefits lang po ba ang maa-avail ang PhilHealth beneficiary compared sa PhilHealth member? Ay, magandang tanong po yan. Well, ganito po yan. Maaring pantay. Kasi pag PhilHealth member ka po, you're given 90 days hospitalization benefit allowance. We enjoy the same benefits. Kung magkano yung amount sa dengue, ganun din po yung babayaran natin sa member o qualified dependent. Kung pneumonia, 16,000, 15,000, ganun din po sa dependent. Nagbabago lang po siya sa benefit allowance. Kasi Ma'am Nina, 90 days, pag ikaw ay member sa loob ng isang taon sa PhilHealth, you're given 90 days hospitalization benefit allowance. Yung kalahati po nun, exclusive sa member. Then another 45 days, nakalaan naman po sa qualified dependents at paghati-hatian po nila yon. Kung si Mrs. lang ho, alimbawa, ang qualified dependent, kanya po yung buong 45 days. Pero kung si Mrs., tapos merong 9 na anak, so 10 sila, so yung 10 qualified dependents, hanggat hindi nauubos yung 45 days ngayong taon, patuloy nilang may enjoy yung coverage. So, ganun po ang mangyayari. And again, basta iba't ibang mga packages, kung ano po ang final diagnosis ng doktor, may katapat po yung halaga na binabayaran ng PhilHealth o case rate packages. From Manolo J.R. Ilorza, manganganak po ang asawa ko sa August. Di na po updated ang PhilHealth ko. Tanong ko lang po kung pwede ko pa po bang mahabol at maghulog po ulit para magamit namin sa panganganak niya. Pwede niya pahuhabulin yan kasi may hanggang katapusan po kayo ng Hunyo. July, August, 3 months pa. Para magbayad ng premium. Retroactive po within the quarter pag ikaw po ay kasali sa informal sector program or voluntary po kayo nagbabayad ng PhilHealth nyo. So, pag nagbayad po kayo ng 600, it will be applied as if nagbayad ka ng April 1, May, and June. So, come next quarter, magagamit na po ito kasi may 3 months within 6 months. May mga instances po kasi, halimbawa, yung binanggit kanina ni Ma'am Nina, 1 week na lang, naka-June na pala si Mrs., nakaligtaan. Pwede pa rin po habulin yan by invoking yung women about to give birth policy, but this is one time lang po natin gagamitin. Hindi po yan taon-taon na gagamitin kung ikaw ay nais manganak. It's a one-time privilege dahil nga po sa suporta ng PhilHealth na ayaw natin na gusto natin maging safe yung panganak ng mga kababaihan at mailuwal yung sanggol ng maayos. So, ihabol mo na, Mr. Manolo Elorza. May pagkakataon pa po. Oo, pwede pa. From Mike Jasmine, good morning. Magagamit po kaya ng misis ko ang PhilHealth ko? Kasi po, Melquiades D. Hasmin ang nilagay ko sa marriage contract ko. So, mga ID ko ay Melquiades Hasmin Jr. po. Well, ganito po yan. Kung ano problem. po yung naka-declare po sa inyong PhilHealth sa membership data record, I suggest kung may discrepancy, ayusin nyo na po. Mga kailangan po kayo na supporting document po niyan. So mag-fill up lang po kayo ng PhilHealth membership registration form. Then magbigay po kayo ng attachment na supporting document. I-correct nyo na po kung ano po yung tamang pangalan. Kasi po para po sa pag-avail ng benefits, hindi ho kayo magkaproblema. Kung ano ho, kasi pinapagamit na natin sa mga accredited private and government hospitals yung My PhilHealth portal. Yan po yung database ng PhilHealth, may eligibility checking, nag-check po yan, yes or no, kung magagamit o PhilHealth, kung ito bang nakalista dito ay qualified dependent o hindi. Para po walang discrepancy sa pangalan, I suggest ayusin na po kagad sa nearest PhilHealth Local Health Insurance Office. Ito from Rem de Lamban, Nagayap. Ma'am, tanong ko po kung pwede ba kaming kumuha ng record namin sa PhilHealth kasi po yung agency namin hindi po naguhulog ng contribution namin pero panay kaltas sa amin buwan-buwan. At pwede din po ba namin kasuhan ng agency namin at saan kami magpa-file laban sa kanila 7 years na po ang agency namin. Ay, pwede, 7 years na siya sa agency nila. Pwede po kayo magsadya sa nearest PhilHealth Local Health Insurance Office sa inyong lugar o kaya po tumawag kayo sa Action Center or bumisita po kayo sa aming tanggapan para po makapag-fill up ng salaysay, and I suggest i-photocopy nyo po yung inyong mga payslip at ID at ito po yung supporting documents nyo at pruweba. So, yun po ang gawin natin dahil rest assured, tulungan po namin kayo maibigay kung ano po yung nararapat na benepisyo para sa inyo. From Brensky de la Cruz Caspet, tanong ko lang po kung paano, kung ang middle name ng anak ko ay mali, pwede po ba itong itama? If ever, na pwede, paano po ba kahit nasa Kuwait po ako? Pwede, may oras pa naman po. Just email us at actioncenter@philhealth.gov.ph. Mag-attach po kayo ng supporting document.
Or kung yung kamag-anak nyo po dito, you can request na i-update po yan sa NIS PhilHealth Office para po walang aberya. So yung mga ganitong impormasyon na tinatanong ng ating mga kababayan, maaaring namumroblema sila, Ma'am Nina and yung lingkod po ay binabahagi yung mga ganitong impormasyon para po makatulong sa iyo. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Delio Aciron, Deputy Spokesperson and Head po siya ng Corporate Action Center ng PhilHealth. Again, maraming salamat Ma'am Nina, maraming salamat Radyo 5, and abangan niyo po ulit kami. Make it a habit to listen sa Action Solution. More power po sa programa. Magandang tanghali po. Okay, until next Tuesday. Maraming Yes, salamat, thank Mr. Delio Aciron. At sa pangalan pa rin po ni Mr. Alex Tinsay, ako po si Nina Taduran. Abangan niyo po kami hanggang mamaya namang alas 2 ng hapon. Pero up next, relasyon. Siyempre kasama po dyan si Ma'am Gladys Lana Lucas at si Attorney Cyrus Suwalog sa relasyon. Maraming salamat po.